Silent Channel. Please don't skip the ads, at paki-like naman, share at subscribe mo na rin, salamat. Kabanata 2571 Kapabayaan. Gayunpaman, kahit gaano motibasyon ni Yefan ang marka ng Barbarian God, ang marka at ang dalawang sungay ay walang espesyal na reaksyon. Napabuntong hininga si Yefan, alam kong hindi ganoon kadali iyon. Saglit na nadismaya ang mga babae, muling sumimangot si Su Qingzu at sinabing, asawa, pag-isipan mong mabuti, baka may isang bagay na napabayan mo. Nag-isip si Yefan, maaaring walang silbi na isipin ito dito, dahil ang marka ng Barbarian na Diyos ay nagmumula sa Barbarian na templo. Babalik ako sa templo para tingnan kung may mga pahiwatig na napalampas ko. Natural na sinuportahan ng mga babae ang desisyon ni Yefan. Kahit na medyo nag-aatubili sila, alam din nila na ang oras ay apurahan. Isinasaalang-alang na walang internet sa Wilderness Temple, gusto talaga ni Yefan na ilayo ang lahat ng pamilya ng babae. Ngunit marami pa ring bagay sa lungsod ng kawalang kasalanan, at ang pag-iwan sa mga taong ito ay hindi makatwiran. Actually, hindi mo naman kailangang iwan silang lahat. Maghihintay na lang ako dito at hihintayin ko ang pagbabalik ni Zinner. You can go with your husband. Maaaring mag-set up ang Weiwei ng formation doon para tulungan kang makatipid ng oras. Kung sakaling magkaroon ng anumang panganib, ang Guni Xiaoyu ay matutulungan ka rin. Mga ate, punta ka doon, mas maraming tao, at kung naghahanap ka ng mga clues at impormasyon, maaari ka ring maging mas mahusay. Sabi ni Su Qingzu. Nang marinig ito ni Yefan, bagamat nag-aalala siya para kay Su Qingzu, kailangan niyang aminin na ang kaayusan ni Su Qingzu ang pinakaligtas. Nakita ni Su Qingzu ang iniisip ng lalaki at ngumiti, kapag bumalik si Zinner at ang iba pa, aayusin ko ang lahat dito sa lalong madaling panahon. Kung hindi ka pa bumabalik noon, pupunta kaming lahat sa templo para hanapin ka. Kung gayon ikaw at si Zinner ay dapat mag-ingat, may mali, lumapit ka sa akin sa lalong madaling panahon, mahigpit na sabi ni Yefan. Nakangiting tumanggaw si Su Qingzu, huwag kang mag-alala, hindi ako katulad mo, wala akong ganoong kalakas na espiritu ng pagsasakripisyo. Bukod dito, si Qinger ay nananatili dito, siya ay isang tao mula sa templo, hindi mo magagamit ang marka ng Barbarian na Diyos para ipasa sa kanya ng malayuan. Balita. Naisip din ito ni Yefan, kaya kinailangan niyang yakapin si Su Qingzu nang may pag-aatubili, pagkatapos ay dinala ang mga babae at sabay na umalis patungo sa Wilderness Temple. Makalipas ang isang araw. Pagkaraan ng mahabang panahon, muling dumating si Yefan sa Wilderness Temple. Nahiyang sabihin, bilang isang mataas na pari, talagang hindi siya pamilyar sa lugar na ito. Inilabas ni Namuren at Nabuki ang mga tao upang batiin sila, at nagulat sila sa biglaang pagbabalik ni Yefan. Kumusta ang ilang at ang templo kamakailan? Malaki ba ang impluwensya sa kanila ng Obsidian Legion? Tanong ni Yefan. Sa pag-uulat sa High Priest, ang Obsidian Legion ay walang gaanong nagawa laban sa ilang sa ngayon. Maaaring dahil ang ating mga tribo ay nakakalat at karamihan sa kanila ay ayaw sumunod. Para sa kanila, ang halaga ng pananakop ay hindi mataas. Sabi ni Muren. Ilang tribo lang na malapit sa baybayin ang nagpapabilis ng kanilang paglipat sa interior dahil sa masasamang espiritu. Maraming alagang hayop ang pinatay ng masasamang espiritu, kaya kulang ang pagkain, at nagkaroon ng alitan sa pagitan ng ilang tribo, na nagresulta sa matinding casualty. Sabi ni Nabuki. Napabuntong hininga si Yefan, ang mga bagay na ito ay talagang nakita na. Sabihin mo kay Bukohar na maaari mong gamitin ang pangalan ng mga Barbarian na Diyos para magpadala ng mga supply upang paginhawahin ang naghihirap na mga tribo. Huwag hayaang pukawin sila ng Obsidian Legion, at hayaang tumakbo ang mga sundalong iyon para tulungan silang magtayo ng mga barko, magiging mahirap ito, Yefan Road. Tulad ng iniutos. Pagkatapos, pumunta si Yefan sa library ng templo. Sa natatandaan niya, karamihan sa mga pananaliksik sa mga Barbarian Gods ay nakolekta dito. Ngayong alam ko na ang Barbarian na Diyos ay si Qiyu, natural na ang mga talaang ito ay kailangang muling suriin. Hiniling ni Yefan ang mga babae na lumabas at basahin ang lahat ng mga aklat na may kaugnayan sa mga Barbarian na Diyos. Bagamat lahat sila ay nakasulat sa mga wikang barbaro, mabuti na lamang at mabilis itong natutunan ng mga kababaihan, kaya hindi ito isang malaking problema. Sa nakalipas na 2 araw, naghanap si Yefan sa libu-libong libro, ngunit wala pa ring mahanap si Yefan tungkol kay Qiyu Zhao. Ano ang ibinebenta nitong Qiyu? Napasabunot si Yefan sa kanyang buhok sa pagkabalisa at lumabas ng library. Madilim na ang gabi sa labas. Sa ilalim ng mabituing kalangitan, ang templo ay maganda. Kung hindi dahil sa wakas, gusto talaga ni Yefan na magbakasyon kasama ang mga babae dito. Biglang, nakita ni Yefan ang isang matayog na minaret na may bola ng liwanag sa ibabaw nito, na kumikinang na may nakasisilaw na kinang. Barbarian God Pearl. Nagulat si Yefan at tinampol ang kanyang noo, paano niya makakalimutan ang bagay na ito? Noon, ang mataas na pari na si Pastor ay nakatakas sa sakuna sa pamamagitan ng pag-asa sa marka ng Barbarian na Diyos at sa sagradong Barbarian na butil upang protektahan ang natitirang kaluluwa.
Gayunpaman, nagmamadali si Ye Fan na iligtas si Su Qingzhou sa oras na iyon, at hindi niya gaanong pinansin ang butil na ito sa tore ng templo, lahat ng atensyon niya ay naakit ni pastor at ng misyon. Nang pumalit siya bilang mataas na pari, hindi rin pinansin ni Ye Fan ang butil na naiwan sa tuktok ng tore. Subconsciously, walang pakialam si Ye Fan sa butil na ito, kung ano ito. Ngayon pag-isipan mong mabuti, ang bagay na ito ay talagang makakapagprotekta sa nalalabing kaluluwa ni pastor at makaiwas na mapatay ni Ye Kyun, makikita na ito ay talagang hindi pangkaraniwan. Barbarian God Pearl, mayroon pa bang mas may kaugnayan kay Chiyu kaysa dito? Paanong hindi mo nalang pinansin? Brother Ye Fan, hindi ako nagbabasa ng ganito sa loob ng maraming taon, pagod na pagod ako. Lumabas si Wu Yechuan sa sandaling ito at tamad na naginat. Ngunit tila hindi ito narinig ni Ye Fan, at direktang lumipad siya patungo sa tore. Kuya Ye Fan, anong nangyari? Natigilan si Wu Yechuan. Sunod-sunod na lumabas ang mga babae, at nagmamadali silang sumunod pagkatapos malaman na parang may nahanap si Ye Fan. Nakita ni Nabuki ang isang grupo ng mga asawa ng mataas na pari na papunta sa tore ng templo, gustong huminto ngunit hindi nang ahas na huminto, kaya kinailangan niyang pumasok ng magkasama. Si Ye Fan ay muling pumasok sa templo na may malaking bilang ng mga prehistoric na bato na nakabitin at nakaayos na parang mabituing kalangitan. Sa sandaling tumingala siya at tumingin sa Barbarian God Pearl sa tuktok ng tore, inilabas niya ang dalawang sungay ng Chiyu na may pagkabalisa at pag-asa. Sa wakas ay naalala niya ngayon na ang marka ng Barbarian God ay hindi maaaring gamitin ng direkta kay Chiyu Jiao, ngunit ito ang susi upang gamitin ng Barbarian God Pearl. Dahil isa siyang eskrimador, palagi siyang hindi interesado sa anumang sagradong bagay maliban sa mga espada, at hindi niya pinag-aralan ng mabuti kung ano ang Barbarian God Pearl. Sa oras na ito, inactivate ni Ye Fan ang marka ng Barbarian God at direktang nakipag-ugnayan sa Barbarian God Pearl sa itaas. Sa isang iglap, isang sinag ng liwanag ang nabuo sa pagitan ng gintong marka at ng Barbarian God Pearl. Ang mga babaeng sumunod ay pawang kinabahan at nagulat nang makita ang tagpong ito. Nakita ni Nabuki ang marka ng Barbarian God, at nagmamadaling lumuhod. Naramdaman ni Ye Fan na isang kakaibang ugnayan ang nalikha sa pagitan niya at ng Barbarian God Pearl. Biglang, banayad sa iyong mga kamay. Ang dalawang sungay ng Chiyo ay naging dalawang sinag ng liwanag, isang itim at isang puti, at pumasok sa sagradong ningning ng Barbarian God Pearl. Kaagad, dalawang kulay ang nagsimulang lumitaw sa Barbarian God Pearl, tulad ng isang umaagos na likido, na patuloy na gumagala doon. Nagtataka si Ye Fan kung ano ang nangyayari nang bigla siyang nakaramdam ng pagkagulat. Naramdaman niya ang kadiliman sa kanyang harapan, ang kanyang primordial spirit ay kumakaway, at sinipsip ng barbaric god bead. Ngunit nakita lamang ng mga babae sa likod na si Ye Fan ay tila na kuryente, at pagkatapos ay diretsyong bumagsak sa lupa, nawalan ng malay. Asawa, Kuya Ye Fan, ang mga babae ay namumutla at agad na sumugod. Kabanata 2572 Labanan. Inangat ni Ning Zimo ang katawan ng lalaki at niyugyug ito ng ilang beses, ngunit hindi nag-react si Ye Fan. Hindi pa ako namatay, ngunit tila. Ang lakas ng pag-iisip ay napakahina. Anong nangyayari? Tumangala si Feng Yaoying sa barbaric god bead, ano ang butil na iyon, paano nito maaalis ang primordial spirit ng asawa ko? Nabutch. Tumigil ka sa pagluhod. Bilasan mo. Tanong pabalik ni Ling Yue. Si Nabuki ay mukhang kinakabahan at natulala, ako. Hindi ko rin alam, ito ay isang barbarian bead, isang sagradong bagay na magagamit lamang ng isang mataas na pari. Ito ay sinasabing ipinagkaloob ng isang barbarian na Diyos. Tumalon si Wu Yesho at gustong bunutin ang barbaric god beads sa tuktok ng tore. Akala ko ay magkakaroon ng ilang panganib, ngunit hindi ko inaasahan na ang barbarian god pearl ay madaling ibinaba. Pinagmasdan ng mga babae ang napakarilag na kulay na dumadaloy sa mga kwintas, ngunit hindi nila maisip kung ano ang nangyayari sa loob. Mukhang nawala ang primordial spirit ng asawa ngayon, hindi ba may mangyayaring aksidente? Sabi ni Nayen Rujiao na may pulang mata. Huwag kang mag-alala, baka may nahanap ang asawa. Ito ay dapat na proseso ng pag-crack ng sikreto ng dalawang sulok. Iingatan natin siya, pagtitiwalaan, at hihintayin natin siyang magising, pang-aaliw ni Ning Zimo. Kung gayon, ano ang susunod na gagawin natin? Nag-aalala si Shu Lingshan, kung ang aking asawa ay nakoma sa mahabang panahon, tiyak na may mangyayari. Pupuntahan ko si Sister Yun Yao. Hayaan siyang humanap ng paraan. Si Shilanyu ay nagmamadaling pumasok sa ring sa kalawakan, natagpuan si Chu Yunyao na nagsasaliksik. Nakita ni Chu Yunyao si Ye Fan na nakoma, at pagkatapos tanungin kung ano ang nangyayari, napakunot noo si Daimei at sinabing, ang taong ito. Hindi man lang niya naisip na igalaw ang ulo niya bago gumawa ng mga bagay-bagay, at nakoma lang siya nang hindi nagpapaliwanag ng kahit ano. Nakakatanga talaga. Yunyao, huwag mong pag-alitan ang asawa mo, ano ang dapat nating gawin? Sabik na tanong ni Nayenro. Nag-isip sandali si Chu Yunyao, at sinabing, sa ngayon, hindi natin maaaring ipaalam sa labas ng mundo na siya ay nakoma.
Sinabi ko sa mga tao sa templo na kailangang umatras ang mataas na saserdote, kaya ipinagbabawal ng templo ang sinumang pumasok o lumabas. Weiwei, nandito ka na agad. Ang Promise Universe Array ay nakaset up, at ang Defensive Array ay kasing ganda hanggat maaari. Hindi namin alam kung gaano katagal bago siya magising, kaya hanggat maaari ay maantala lang namin ang oras. Har, ang bilis mo, at babalik ka sa City of Innocence. At sabihin kay Su Qingzhou kung ano nangyayari dito. Ito ay tungkol sa aming mga buhay, at hindi namin maaaring ipaalam sa sinumang tagalabas, kaya kailangan mong sabihin sa kanya ng personal. Naiintindihan ko, tahimik akong aalis, mariing tumanggo si Wu Yeshuo. Pagkatapos magsalita ni Chu Yunyao, tumingin siya kay Nabuki, na nanginginig sa ibaba, sino siya? Si Nabuki, ang taong namamahala sa mga panloob na gawain ng templo, ay maaari pa ring pagkatiwalaan, sabi ni Ling Yue. Ang gusto natin ay ganap, hindi maaaring oo. Xiaoyu, ipaubaya ko ito sa iyo. Nang marinig ito ni Shilanyo, agad niyang naintindihan, at isang mahinang liwanag ang lumabas sa kanyang mga daliri. Na-overwhelm si Nabuki, at biglang nahulog sa isang gu, ang kanyang mga mata ay mapurol saglit. Ginamit ko si Gu para kontrolin siya, at hindi niya isisiwalat ang sitwasyon dito. Buti na lang at hindi mataas ang kanyang cultivation, kaya hindi ito malaking problema, sabi ni Shilanyo. Tumango si Chu Yunyao, tumingin sa comatose na lalaki na may komplikadong mga mata, at bamantong hininga, ang magagawa lang natin ay antalahin ang pinakamaraming oras hanggat maaari, at sa parehong oras ay protektahan siya, ang iba pa. Nasa kanya na. Sabay-sabay. Hindi narinig ni Yefan ang sinasabi ng mga babae. Sa kanyang mga tainga, may mga putok ng dagandong, mga banggaan ng metal, umaalulong na hangin, at tunog ng mga paa ng mga hayop. Bigla niyang binuksan ang kanyang mga mata. Nagulat si Yefan. Sa unahan, sa malawak na bukas na ilang, isang trahedya na ingranding labanan ang aktwal na itinatanghal. Ang isang matipunong mandirigma na walang ulo, na may hawak na isang pares ng kiki, ay aktwal na nakikipaglaban sa isang grupo ng mga master ng dragon at phoenix na nasusunog sa apoy ng dragon at apoy ng phoenix. Araw ng parusa. Bakit siya nandito? Bago pa ito maisip ni Yefan, nakita niya sa hindi kalayuan, dalawang saya na ilaw at anino ang dumaan na parang mga multo. Ang dalawang master ng Qingqiu clan, saan man sila dumaan, ang mga pinuno ng clan Monghe ay isa-isang lumipad palabas. Ang dalawang puting tigre master na kumikislap ng madilim na asol na kidlat sa buong katawan nila ay hamarang sa kanila sa oras, at ang cyan light at kidlat ay patuloy na nagbanggaan sa hangin sa isang nakasisilaw na bilis. Umuungol, isang dragon na apoy na may kaliskis na may dugong ginto sa buong katawan, hinihila ang katawan nito ng ilang kilometro, sumipol. Ang apoy na dragon ay nagbuga ng nakakapasong hininga ng dragon, na nagsunog ng hindi mabilang na mga mandirigmang Julie. Nang makita na ang apoy na dragon ay walang katulad, isang higanteng parang bundok, na may hawak na malaking palakol, lumakad sa layong ilang libong metro sa dalawang hakbang, at nilaslas ang apoy na dragon gamit ang isang palakol. Kua ama. Pilit itong sinalo ng dragon na apoy gamit ang mga kuko ng dragon nito, ngunit naputol pa rin ito sa lupa ng kapangyarihan ng higanteng Kuafu. Ang mga higanti at ang mga dragon na apoy ay napunit sa isang bola, at ang mga sundalo ng Julie ay nagkatay at muling sumugod patungo sa tapat. Pagtingin sa paligid, ang mga kabundukan at kapatagan ay puno ng mga mandirigma mula sa iba't ibang angkan at lahi, na parabang ang mga linya ng labanan ay kumalat sa abot tanaw. Milyon-milyong sundalo, sa bukas na larangang ito, ay nakapatay na ng mga pulang mata. Anong kalokohan ang nangyayari dito? Nasaan ako? Panaginip ba ito? Sinubukan ni Yefan na gumising, ngunit nalaman niyang tila hindi siya nananaginip, ang madugong hangin, ang malamig na hangin, ang pangangilig ng eardrums mula sa mga drum ng digmaan. Biglaan. Sa di kalayuan, isang figurang parang brilyante, sumasayaw gamit ang mga kristal na yelo, nagyelo sa 12-12 ng mga mandirigmang Julie sa mga ice cube at tuluyang nabasag ang mga ito. Ang Xuanming ay soul ni Xuanming. Tila nakita ng master ng Xuanming clan si Yefan, pagkatapos ay inikot ang kanyang ulo at direktang inatake siya. Nanlamig ang puso ni Yefan. Bagamat hindi niya alam kung ano ang nangyayari, hindi niya namamalayan na gusto niyang magwatak-watak at gamitin ang kanyang sword intent sa pag-atake. Ngunit sa sandaling nawasak siya, naramdaman niyang may mali sa kanyang katawan. Sobrang lakas kaya natulala siya. Kung sinabing lumawak ang batis at naging maliit na ilog pagkatapos niyang maghiwa-hiwalay, sa pagkakataong ito ay batis na naging ilog na gumugulong. Anong nangyari? Saan ka nakakuha ng ganyang nakakatakot na katawan? Nanumpa si Yefan na kahit na naginip siya, hindi niya pinangarap na mayroon siyang ganoong mahiwagang kapangyarihan. Layunin ng espada. Layunin ng espada. Bakit walang sword intent spirit body sa katawan ko? Nang makitang umaatake ang master ni Xuanming, walang pagpipilian si Yefan kundi itaas ang kanyang kamay at barilin ito. Isang palad na mukhang magaspang at napakalaki, na may mahahabang parang hayop na mga kuko sa mga daliri nito, ang nabaril. Ang Xuanming ay soul ng master ni Xuanming ay direktang nabasag, malubhang nasugatan at nagsusuka ng dugo, at lumipad ng daan-daang metro palayo. Si Yefan ay ganap na natulala. Wala siya sa mood upang makita kung ano ang nangyari sa kaaway,
ngunit nakatitig ng blanko sa kanyang kamay. Ito ba ang kamay ko? Umangat ang ulo ni Ye Fan, at tumingin siya sa ibaba. Nakasuot siya ng mabangis na hayop na leather battle armor, tulad ng isang parang toro na grupo ng kalamnan, at pagkatapos ay tumingin sa paligid, ang mga nakapaligid sa mga taong Julie na nakikipaglaban ng galit na galit. Sumipsip siya ng malamig na hangin at mabilis na tumakbo sa gilid ng dagwang latian. Sa pamamagitan ng pagmuni-muni, sa wakas ay nakita niya ang kanyang hitsura. Nakilala man niya ang mukha na ito o hindi, ang dalawang sungay sa kanyang ulo ay tiyak na imposibleng umamin ng mali. Ikaw. Ito ba ang labanan ng Sambar? Kabanata 2573 Isang laro, isang panaginip. Naging Chiyu ka ba? Lumabas din sa kampanya ng Battle of the Waterways. Naramdaman ni Ye Fan na siya ay baliw, ngunit ang lahat ng nasa harap niya ay masyadong totoo, at hindi posible na mangarap. Barbarian God Pearl, Barbarian God Mark, Chiyu Horn. Ito kaya ang sikretong gustong hanapin ni Chiyo. Sa labanang ito, magkakaroon ba ng sagot para iligtas ang mundo? Matapos medyo kumalma si Ye Fan, pinag-aralan niya itong mabuti. Una sa lahat, hindi siya makahanap ng paraan upang makalabas. Pangalawa, ang mga taong ito sa paligid ay tila namamahala sa kanilang sariling mga digmaan, at kakaunti sa kanila ang magbibigay pansin sa kanya, na nagpapakita na bagaman ang mundong ito ay mukhang tunay na totoo, ito ay isang maliit na bahagi lamang. Karamihan sa mga tao at mga bagay dito ay patay, tulad ng Xingtian na iyon, dapat ay alaala na lamang ni Chiyo ang pakikipaglaban ng ganito, kaya ito ay naitala. Kaya, may problema. Imposible para sa Chiyu na maalala sa lahat ng oras. Ang kanyang memorya ay dapat magkaroon ng isang saklaw. Ano ang susunod na mangyayari kay Chiyo? Bago pa ito maisip ni Ye Fan, bigla siyang nakaramdam ng pamilyar na pressure na nagmumula sa kanyang likuran. Bigla siyang lumingon, nakita niya ang isang lalaking may kamakaway na mahabang buhok, may hawak na Xuanyuan sword, nakasuot ng Black Dragon pattern armor, naglalakad palapit sa kanya. Xuanyuan. Hindi pinapayagan si Ye Fan na isipin ito, si Xuanyuan ay biglang lumitaw sa kanyang likuran. Bloodline shot mula sa baywang at tiyan ni Ye Fan. Direkta siyang pinutol ni Xuanyuan sa 2 piraso. Sumigaw si Ye Fan, dumura ng dugo, naramdaman ang sakit ng pagkakahiwa sa kanyang katawan, hindi ito mukhang panaginip. Ang sakit ng pagpunit ng puso ay nagpadilat sa mga mata ni Ye Fan. Matigas niyang ibinaling ang kanyang ulo, at nakita sa kawalan ng ulirat na may bakas ng pagdududa na lumitaw sa sulok ng mga mata ni Xuanyuan. Sa sumunod na segundo, nagdilim ang mga mata ni Ye Fan. Pagkaraan ng ilang sandali, muling binuksan ni Ye Fan ang kanyang mga mata. Ang larangan ng digmaan, Xingtian, Xingqiu Clan, Baihu Clan, Huolong, Kuafo Clan. Yung eksena sa harap niya, lahat ng pictures, pare-pareho lang ng dati. Hindi kaya. Namatay ako, kaya nagsimula akong muli. Nang inag ang buong katawan ni Ye Fan, gusto ba niyang magising mula sa panaginip na ito para harangan si Xuanyuan. Ayon sa kasaysayan, nilabanan ni Chiyo ang isa laban sa 2, at sa huli ay isang magic horn lamang ang naputol. Ngunit dahil ang labanang ito ay hindi nagtapos sa pakikibaka sa pagitan ng 2 panig, nangangahulugan ito na si Chiyo ay hindi bababa sa hindi natalo. Ngayon na siya ay naglalaro ng Chiyo sa mga tuntunin ng mga kondisyon, maaari siyang maging isa laban sa 2, ngunit ang susi ay upang makita kung mahusay niyang maglaro ng mga baraha sa kanyang kamay. Sa pagkakataong ito, siguraduhin maging handa. Ang agad na mapatay at maputol sa gitna ay masyadong miserable. Pagkatapos pag-isipan ito, hindi alam ni Ye Fan kung paano ito nangyari. Hindi alam ni Ye Fan kung paano naglaro si Chiyo, para siyang rookie player, kinuha niya ang mga kagamitan ng nangungunang manlalaro, at lahat ng kanyang mga kasanayan ay advanced sa advanced level. Ngunit dahil ang kagamitan ay masyadong mahusay at ang antas ng kasanayan ay masyadong mataas, siya ay walang kahulugan, at natural na kailangang umangkop. Bukod dito, naging problema na rin ang kanyang kaharian. Pagkatapos ng lahat, siya ay hindi isang tunay na Chiyu, at ang kanyang pag-unawa sa maraming mga kasanayan sa labanan ay medyo pangkalahatan, at malamang na siya ay naglalaro ng isang mahusay na card. Anyway, sundin muna natin ang paraan na pamilyar sa akin. Bulong ni Ye Fan sa kanyang puso, at agad na nagsimulang maghiwa-hiwalay. 1, 2, 3. Parang, pwede bang 4? Oo naman, matagumpay na naabot ni Ye Fan ang ika-4 na antas ng disintegrasyon. Sa oras na ito, pakiramdam niya ay sapat na ang kanyang lakas upang basagin ang isang planeta sa isang kamao. Dahil mas matibay ang pisikal na pundasyon ni Chiyu, ang quadruple disintegration ni Chiyu ay ganap na naiiba sa lakas ni Ye Fan. Tungkol naman sa 5 layer na disintegrasyon, naramdaman ito ni Ye Fan at medyo nahirapan ito. Tinatayang ginalugad din ni Chiyo ang gilid ng 5 layer na pagkakawatak-watak noong panahong iyon. Gayunpaman, ang pagkakawatak-watak ng katawan ay isang maliit na kasanayan lamang para sa Chiyu, ang tunay na bagay ay ang pagkawatak-watak ng katawan. Kung maghiwa-hiwalay ang hubad na katawan, tiyak na imposibleng labanan sina Xuanyuan at Emperor Yan.
Sa oras na ito, ang master na si Xuanming ay umatake muli, nahulaan ito ni Ye Fan, at pinatumba siya ng isang kamao ng maaga. Nang lumingon siya, tumingin si Ye Fan sa direksyong pinanggalingan ni Ji Xuanyuan. Oo naman, hindi nagtagal, lumitaw si Ji Xuanyuan. Nalaman din ni Ye Fan na hindi kalayuan sa likod ni Ji Xuanyuan, may isang lalaking mahaba ang buhok na nakasuot ng kulay abo at puting damit na may pinong ugali. Ang mga mata ng lalaki ay may komplikadong hitsura. Bagamat hindi pamilyar ang pamimilit, maaaring hulaan ni Ye Fan na si Emperor Yan ang nanguna sa mga tao palabas ng Julie. Biglang bumitaw ang Supremo Sword Intent ni Ji Xuanyuan, ang kanyang braso ay tila napaliit, at ang Golden Sword Beam ay napunta kay Ye Fan. Sa pagkakataong ito, sa wakas ay nag-react ang Quadruple Disintegration ni Ye Fan. Umiwas siya at nakita niya si Ji Xuanyuan na sumusugod. Ang isa pang espada, ang puntong tinusok ni Xuanyuan Sword, ay hamarang sa lahat ng mga anggulo ng pag-urong ng may katumpakan. Ito ay karapat-dapat na maging tuktok ng espada na ginagamit ng lahat ng edad. Ang Heavenly Star God General ay hindi maihahambing sa kanyang sarili, ang napakahusay na espada ay isang obra maestra lamang. Habang si Ye Fan ay namangha sa kanyang puso, nalaman niyang walang paraan para maiwasan ito, kaya kailangan niya itong pilitin. Gayunpaman, si Chi Yu parang walang armas. Damn it! Hindi kaya ay pinupulot niya ang Supreme Sword Intent gamit ang kanyang mga kamay. Hindi sinasadyang sinubukan ni Ye Fan na pigilan ito gamit ang kanyang mga kamay, ngunit nalaman niyang huli na ang lahat. Tinusok ng espada ni Xuanyuan ang kanyang lalamunan, at nang kunin niya ito, naputol ang ulo ni Ye Fan. Ito ay itim sa iyong harapan. Nang muli kong imulat ang aking mga mata, ang larawan ay katulad ng dati. Mapait na ngumiti si Ye Fan, sa pagkakataong ito ay namatay siya ng mahina at walang sakit, kaya binawian siya ng buhay. Itong game copy, hindi ko alam kung ilang buhay ang kaya kong magkaroon. Ngunit kung magpapatuloy ka sa ganito, maaaring magkaroon ka ng libu-libong buhay, at hindi mo maklear ang antas. Isa pa, baka hindi talaga ako mamatay. Kung limitado ang pagkakataon ko, at hindi na ako makakalabas sa huli, tuluyan na ba akong may ipit dito? Sa ugali ni Chiyo, talagang posibleng magtakda ng death catastrophe. Kung hindi siya manalo, mahirap sabihin na dito siya namatay. Ang susi ay hindi niya alam kung ano ang nangyayari sa labas ng mundo. Kung siya ay nawala ng malay at ang mga babae ay nasa panganib, paano ito? Kailangan niyang makaalis sa lalong madaling panahon, nagngangalit si Ye Fan, mabilis na nawasak, at pagkatapos ay sinamantala ang oras bago na pag-isipan ni Ji Xuanyuan kung paano siya haharapin. Ayon kay Xingtian, ang Heart Sword ni Ji Xuanyuan ay umabot na sa puso ng lahat ng bagay sa oras na iyon, at tunay na itinaas ang Heart Sword Realm sa napakataas na antas. Dahil ang Chi Yu ay makakalaban sa gayong pusong espada at nangunguna pa rin, nangangahulugan nito na ang pagkakawatak-watik ni Chi Yu ay dapat gumamit ng napakataas na antas. Naramdaman ni Ye Fan ang makapangyarihang primordial spirit at cultivation sa kanyang katawan. Bagamat alam niyang peke ito at, simil ate, medyo nasasabik pa rin siya. Hindi ko alam kung anong taon at buwan ko makakamit ang ganitong level ng internal strength cultivation, kaya hindi ako makakapaglaro habang buhay, di ba? Huminga ng malalim, sinimulan ni Ye Fan na palabasan ang kapangyarihan ng kaguluhan sa kanyang katawan, sinusubukang gamitin ang disintegrasyon upang maging hindi mapakali ang kapangyarihan ng kaguluhan. Taglay ni Chi Yu ang kapangyarihan ng iba't ibang bloodline, at halo-halo rin ang kapangyarihan ng kaguluhan na kanyang pinakawalan. Nang dumating ang master ng Xuanming clan, binaril ni Ye Fan ang napakagandang energy ball gamit ang isang palad. Boom! Isang putok ng marahas na magulong kapangyarihan ang direktang nagpasabog sa master sa estado ng Xuanming Eye Soul upang lubos na lipulin ang kanyang kaluluwa. Tuwang-tuwa si Ye Fan. Malinaw niyang naramdaman na ang katawan na ito ay tila mas nakaka-relax kapag gumagamit ng disintegration. Maaaring ang katawan na ito ay nagpapanatili ng ilang alaala ng pagkawatak-watik. Pagkatapos, matututunan niya kung paano gamitin ang disintegration mula sa Chi Yu. Nang siya ay nasa sabik, ang pamimilit ng Emperor Level Sword Intent ay lumitaw sa kanyang likuran, at si Emperor Xuanyuan at Emperor Yan ay muling lumapit sa kanya. Kabanata 2574 na kabaligtaran lang. Mabilis na lumingon si Ye Fan at nag-focus. Sa sandaling itinaas ni Ji Xuanyuan ang kanyang espada, tumalikod si Ye Fan at gumawa ng maagang hula. Noong huling beses na siya ay ibinayubay, naaalala pa rin niya ng malinaw. Sa hindi inaasahang pagkakataon, sa pagkakataong ito ang mga galaw ni Ji Xuanyuan ay iba sa huling pagkakataon. Binago niya ang kanyang panimulang estilo at hinampas si Ye Fan. Mabilis na nag-react si Ye Fan, ang isa ay sumandal upang maiwasan ito, at isang masa ng disintegration energy ang bumaril gamit ang kanyang backhand. Hinati ni Xuanyuan Jian ang energy ball gamit ang isang sword, at ang ganap na prioridad ng Supreme Sword Intent ay ginawang walang silbi ang pag-atake ni Ye Fan. Nang walang awa, tinitigan ni Ye Fan ang kanyang sarili, at nahati ang kanyang ulo. Patay na naman. Binuksan ni Ye Fan ang kanyang mga mata at bumalik sa simula. Kumunot ang noo niya, nag-isip ulit.
Bagamat peke ang Ji Xuanyuan na ito, lahat ng kakayahan ni Ji Xuanyuan at ang pagganap ng kanyang layunin sa espada ay kabisado ni Chiyu pagkatapos ng kanyang personal na karanasan. Upang ilagay ito ng tahasan, si Chiyu mismo ang nagtala ng data, at pagkatapos ay na-program upang likhain ang karakter na ito. Sa lakas ni Chiyo, tiyak na makikita niya ang karamihan sa lakas ni Ji Xuanyuan. Sa makatuwid, si Ji Xuanyuan na, isinulat, ni Chiyu ay napakalapit na sa sukdulang lakas ng Diyos. Sa madaling salita, bagamat peke ang Ji Xuanyuan na ito, hindi ganoon kalaki ang agwat sa pagitan niya at ng Diyos. Hindi bababa sa oras na iyon, malamang na nasa ganitong antas si Ji Xuanyuan. Kung gayon, ang kailangan kong harapin ay hindi isang simpleng alaala, ngunit isang napaka-high-end na, artificial intelligence. Ang pekeng Ji Xuanyuan na ito ay may walang kapantay na kakayahan at karanasan sa pakikipaglaban, at maging ang kakayahang umangkop sa mga pagbabago. Mukhang. Sa tuwing lalaban ako sa kanya, kailangan kong maging totoong tao, at ang mga gawain ay hindi gumagana para sa kanya. Napangiti si Yefan. Naisip din niya na maaari niyang i-record ang ilan sa mga trick at taktika ng kalaban tulad ng paglalaro, at pagkatapos ay mahulaan ng maaga at makahanap ng mga butas upang talunin ang kalaban. Ngunit ngayon ay tila hindi ito ganoong uri ng mababang antas na laro, at ang Ji Xuanyuan na kinakaharap niya ay karaniwang hindi naiiba sa isang buhay na tao. Hindi ba nangangahulugan iyon na kailangan kong maabot ang antas ni Chiyo bago ako makapasa sa antas? Nadurog ang puso ni Yefan, at bigla niyang napagtanto na tila nakatagpo siya ng napakahirap na problema. Hindi naman sa wala siyang tiwala sa sarili niya. Siyempre, siya ay may ganitong ideal para sa pagpindot sa mataas na taas ng martial arts, at sa tingin niya ay hindi ito imposible. Ngunit, ang problema, kulang siya sa oras. Hindi, kailangan kong humanap ng paraan at subukan ang ibang paraan. Sa pagkakataong ito, tumakbo lang pabalik-balik si Yefan, at nagkusa na hanapin si Ji Xuanyuan na papalapit. Pagkatapos ng pulong, talagang ginamit ni Ji Xuanyuan ang kanyang espada. Ang 4 na beses na pagkakawatak-watik ni Yefan sa oras na ito ay mapagpasyahan din. Sa pagkakataong ito, hindi ko na ito ginawa ng paulit-ulit, itinulak ng isang kamay, at pagkatapos na mapawi ang kapangyarihan ng kaguluhan, mabilis itong nawasak, at ang lakas ng enerhiya ay tumaas ng husto. Ang enerhiya ay tila isang ligaw na kabayo na kumawala. Matapos itong masira sa isang tiyak na lawak, nalaman ni Yefan na hindi na niya ito makontrol. Boom! Tulad ng isang nuclear explosion, naramdaman ni Yefan na lahat ng nasa harap niya ay nabasag. Sa malawak na ilang, isang nakasisilaw na bola ng nakasisilaw na enerhiya, tulad ng pagsabog ng supernova, ang lumamon sa lahat. Ang lahat ng mga mandirigma ng Julie at ang angkan, maging ang ilang mga masters gaya ni Nakuafo at Xingtian, ay hindi naligtas, at agad na nawasak ng hindi makontrol na enerhiyang ito ng disintegrasyon. Naramdaman ni Yefan na ang kanyang katawan ay nilalamon ng out of control na enerhiyang ito, at si Ji Xuanyuan at Emperor Yan ay nawala din. Ang kanyang nagdilim ang mga mata, at muli niyang binuksan ang kanyang mga mata. Bumalik sa kung saan nagsimula. Nabigo. Sa wakas ay nakumpirma ni Yefan ang isang bagay, tama ang kanyang naunang hula. Ang dahilan kung bakit si Chiyu ay tinutulan ni Emperor Xuanyuan at si Emperor Yan ay marahil dahil ang pagkakawatak-watek ay masyadong mapanganib. Ngayon lang, ginagaya ko ang out of control na estado ng disintegration. Kapag wala na sa control, hindi magkakaroon ng pagkakaiba sa pagitan ko at ng kaaway, at lahat ay mawawasak. Dahil ang disintegrasyon ng panlabas na paglabas ay hindi mahusay na kontrolado, kung magsasagawa ka ng ilang higit pang mga disintegrasyon, ang exponential explosive power ng enerhiya ay magpapawala sa lahat. Nais ni Chiyu na gumamit ng disintegrasyon upang iligtas ang mundo, ngunit hindi siya ganap na sigurado, kaya natural na pipigilan siya ng 2 pang emperador. Dapat sabihin na nararamdaman ni Yefan na makatwiran ang mga pananaw ng magkabilang panig. Maaari mong pakiramdam na ang paglunok ay lumitaw na, at ang pangmatagalang sakit ay mas malala kaysa sa panandaliang sakit, at subukang tingnan kung ang pagkakawatak-watik ay maaaring maging matagumpay at mabawasan ang mga nasawi sa mundong ito. Sa panig ni Emperor Xuanyuan, naniniwala siya na ang baha ay maaaring tumagal ng 10,000 taon, kaya bakit gumawa ng isang desisyon sa buhay at kamatayan ng maaga? Ito ay talagang isang napakahirap na isyu upang hatulan ang tama sa mali. Parehong may mabuting hangarin ang magkabilang panig. Gayunpaman, ang Chiyu ay maaaring nakapatay ng maraming tao sa proseso ng pagtatangkang maghiwa-hiwalay. Kung tutuusin, ang bagay na ito ay hindi madaling kontrolin, at normal din na kalabanan at masaktan ang mga tao nang hindi sinasadya. Bilang resulta, ang gayong brutal na pangalan ng Diyos na Diablo ay kumalat. Mukhang ang puwersahang paggamit ng disintegrasyon ng walang anumang pag-aalala ay hindi maituturing na pasado. Kailangang kontrolin pa rin ang disintegrasyon. Malalim na sumimangot si Yefan.
Alam niyang kailangan niyang mag-aral ng mahinahon at mag-explore sa sandaling ito, ngunit iniisip niya ang tungkol sa labas ng mundo. Mga babae, mahirap lubusang isawsaw. Umiling si Yefan, sinubukan ni Yefan na huwag masyadong mag-isip, tumalikod at tumakbo sa direksyong pinanggalingan muli ni Ji Xuanyuan. Sa templo. Pagkatapos ng isang araw, gumagana na ang Promise Universe Array. Weiwei, salamat sa iyong pagsusumikap, kailangan mong patuloy na magdagdag ng mga defensive formation sa napakaikling panahon. Tumingin si Ning Zimo kay Ling Yue na may pangit na mukha, na gumagamit ng compass upang lumikha ng mga porma sayon ng bato, at medyo nababalisa. Bagamat ang flint compass ay maaaring mabilis na makalikha ng mga kinakailangang array stones, ito ay nangangailangan ng caster na ubusin ang kanyang sariling mental na kapangyarihan. Kung mas malaki ang array, mas malala ang natural na pagkonsumo. Medyo pagod ako, ayos lang, nandito talaga ako mula sa Obsidian Legion, hindi masyadong kapaki-pakinabang ang cultivation ko, ito ang susi para makagawa ng mas maraming arrays, umiling si Ling Yue. Mga kapatid, halika at tingnan. Binabantayan ni Nayen Rujao ang katawan ni Yefan, nag-aalalang bulalas. Agad namang tumakbo ang mga babae. Jiao, anong problema? Nag-aalalang tanong ni Feng Yaoying. Maluha-luha na sabi ni Nayen Rujao, hindi ko alam kung mali ang nararamdaman ko. Parang nanghihina ang katawan at espiritu ng asawa ko. Kahit hindi masyado, nanghihina ako. Mahina. Kumunot ang noo ni Shilanyo at sinabing, nararamdaman ko rin. Itinuro ni Shuling siya ng barbarian bead na nakalagay sa tabi nito, tingnan mo, bakit parang bitek ang butil na ito. Tiningnan ng mabuti ng mga babae at nakitang may maliit na bitek dito. Paano ito nangyari? Hindi ba't ang pirasong ito ay isang banal na relikya, at ito ay magbibitak sa sarili? May kinalaman kaya ang pisikal na kahinaan ng asawa ko sa pagkabasag ng butil? Pumutok ba ang butil, Kuya Yefan? Magising ka na ba? Posible, baka sinusubukan ng asawang magising, sinisira niya ang butil at pinakawalan ang primordial spirit. Nagkatinginan ng mga babae na may nasa sabik at umaasang mga mata. Maaaring ito ay kabaligtaran lamang. Inilagay ni Chu Yunyao ang kanyang mga kamay sa mga bulsa ng kanyang puting Amerikana, at sinabing may blankong ekspresyon, siguro kung nasira ang mga butil, talagang namatay siya. Ang mga kababaihan na ngayon pa lang ay nasa sabik pa rin, ang kanilang mga ekspresyon ay tumigas sa isang iglap, at ang kanilang mga puso ay nahulog sa punto ng pagyayelo. Kabanata 2595 lahat ng bagay ay bumabalik sa puso. Ang Sambar Battlefield, ang tunog ng pagpatay ay nakakagulat. Sa isang bukas na lugar, si Yefan ay hinabol ni Ji Xuanyuan at nagpabalik-balik. Hindi na niya mabilang kung ilang beses na siyang pinatay. Mula sa unang one-shot kill hanggang ngayon, nakatiis siya ng 12-12 ng galaw sa pamamagitan ng pag-iwas. Gayunpaman, kapag sinubukan niyang mag-counterattack, matatalo siya ng pinakamataas na layunin ng espada, at pagkatapos ay mabilis siyang papatayin. Damn it, paano mo mahaharangan ang Supreme Sword Intent na may disintegration? Kapag nakatayo ka sa tapat ng Emperor level na Sword Intent at nawala ang Emperor level na Sword Intent, malalaman mo kung gaano kadesperado ang mga taong iyon kapag nakaharap ang Emperor level na Sword Intent. Ang ganap na prioridad ng batas na ito sa antas ng Emperador ay talagang kasuklam-suklam. Ang hindi makatwirang pagsupil, sa pamamagitan ng lahat ng lakas, ay maaaring palaging pumutol sa kanya, kung paano labanan. Higit pa rito, kahit na si Yefan ay isa ring Emperor-level swordsman, naniniwala si Yefan na siya ay hindi nagkakamali sa mga tuntunin ng swordsmanship, ngunit kapag nakaharap kay Ji Xuanyuan, medyo mahahaba pa rin siya. Sa ilalim ng normal na mga pangyayari, talagang walang mga kapintasan, ngunit sa labanan, ang kalaban ay dapat magbunyag ng mga kapintasan. Sa bagay na ito, maliwanag na hindi si Yefan ang kalaban ni Ji Xuanyuan. Kaya kahit na ginamit niya ang kanyang kakayahan para umiwas, si Yefan ay kinakabahan pa rin, at medyo mahirap. Ano ang gagawin? Paano napagtagumpayan ni Chiyu ang Supreme Law sa unang lugar? Ang huling resulta ng labanang ito ay naputol ang isang sungay. So, ibig sabihin, wala talagang choice si Chiyuchi kundi pigilan ang Supreme Sword Intent na saktan siya. Sandali lang. Hindi kaya. Hindi niya inisip kung paano mag-block, pero purong atake ang pinili. Oo. Bagamat hindi mapipigilan ng pagkakawatak-watak ang Supreme Sword Intent, hindi ito nangangahulugan na hindi na masasaktan ni Chiyu si Ji Xuanyuan sa pamamagitan ng disintegrasyon. Hanggat ang enerhiya ay nakataas sa isang tiyak na antas, maaari rin ba itong tumagos sa layunin ng espada na nagpoprotekta sa katawan ni Ji Xuanyuan at magdulot ng sapat na pinsala? Ang opensa ay ang pinakamahusay na depensa. Pakiramdam ni Yefan ay parang natulala siya, dapat matagal na niyang iniisip ang karakter ni Chiyu, itong Chiyu na ito ay halatang hindi mukhang isang taong handang bugbugin ng pasibo. Lumaban ka. Subukan mo. Nanliit ang mga mata ni Yefan, lumingon siya at tumalikod, humakbang pasulong at sinuntok ang kamao ng dragon. Sa pagkawatak-watik ng apoy ng dragon, umungal ito at inatake muna si Ji Xuanyuan.
Sa oras na iyon, ang Divine Dragon bloodline ni Chiyu ay may parehong antas ng paggising gaya ng 5 clawed Golden Dragon, tulad ni Ji Xuanyuan. Kahit na ang dalawang taong ito ay hindi umabot sa linya ng dugo ng Qinglong, na nagpapakita na si Ye Xuanguang ay talagang makapangyarihan. Gayunpaman, mas kumbinsido si Ye Fan na hindi ang 5 kuko na gintong dragon ay hindi kayang talunin ang Qinglong. Sa sword intent at disintegration, hanggat ang kaharian ay sapat na mataas, maaari rin siyang lumaban. Matapos ang napakaraming dose-dosenang pagkamatay, naging mas tumpak ang paggamit ni Ye Fan ng disintegrasyon. Kinokontrol niya ang kapangyarihan ng Dragon Fist hanggang sa ika-6 na antas ng disintegrasyon. Ang kulay ng apoy ng dragon ay nagbago mula sa ginto tungo sa isang metal ikong agos ng platinum, at ang pressure na inilabas ay nagpatakot kay Ye Fan. Si Ji Xuanyuan ay talagang hindi nang ahas na pilitin ito. Bagamat kayang basagin ng Supreme Sword Intent ang Dragon Fist, halatang masasaktan siya mismo. Nakita ko si Ji Xuanyuan na umiiwas, at patuloy niyang inatake si Ye Fan gamit ang kanyang backhand. Nang makita ito, tuwang-tuwa si Ye Fan, isa talaga itong drama. Sa kanyang kamay, mayroong isang tunay na Dragon Flame Sword. Dragon Slaying Technique, Cannibal Slayer Sword. Habang hawak ang Dragon Slayer Sword, pinakawalan ito ni Ye Fan at nawasak, agad na naging mahabang espada ng Platinum Flames. Isang umiikot na laslas, isang banggaan sa Xuanyuan Sword. Bagamat ang Supreme Sword Intent ay dumaan pa rin sa Dragon Slayer Sword, dahil sa lakas ng pagsabog ng Dragon Flame, napaatras pa rin si Ji Xuanyuan Zin. Si Ji Xuanyuan ay tila naguguluhan, na parang nagtataka kung bakit gagamitin ni Chiyu ang kanyang espada para tawagan siya para lumaban. Siyempre, bahagi lamang ito ng paghubog ng memorya ni Chiyu. Naitala ni Chiyu ang iba't ibang estado ng reaksyon ni Ji Xuanyuan, na tila napakamakatotohanan. Si Ye Fan ay napakapamilyar dito, at patuloy na dinadala ang Cannibal Sword upang patayin ang dragon, at nagsimulang mag-counterattack kay Ji Xuanyuan. Kasabay nito, ito ay patuloy na nagdi-disintegrate ng iba't ibang enerhiya sa paligid nito, sinusubukang gamitin ang mga pakinabang ng disintegration ng may kakayahang umangkop. Naputol ang hangin at agad na naging isang marahas na gangfeng. Ang lupa ay nawasak at ang lindol ay sumabog. Maging ang init ay nawasak, na direktang ginagawang pagan ang espasyo. Talagang naitala ng katawan ni Chiyu ang iba't ibang pakiramdam ng pagkawatak-watak sa kanyang subconscious, kaya lubos na pinaikli ni Ye Fan ang kanyang proseso ng pangangapa. Siyempre, ang saligan ng lahat ng ito ay batay sa sariling pangunawa ni Ye Fan tungkol sa pagkakawatak-watak. Alam na alam ni Ye Fan na kung hindi siya nagsumikap sa disintegrasyon ng napakatagal, nag-aral ng disintegrasyon, at gumugol ng daan-daang taon sa pag-unawa sa mga pamamaraan ng disintegrasyon, hindi niya kailanman makokontrol ang katawan ni Chiyu. Ang kanyang mga pagsisikap ay hindi nawalan ng kabuluhan. Biglang lumabo ng ilang sandali ang trajectory ng figure ni Ji Xuanyuan. Katutubo na napagtanto ni Ye Fan na mali ang sitwasyon, at atras na sana siya nang makita niyang biglang sumulpot si Ji Xuanyuan mula sa kanyang tagiliran. Ang pinakamataas na layunin ng espada na nakakabit sa buong katawan ay direktang puwersahang tumagos sa espasyo. Isang espada ang tumawid. Z. Gatlang M. Tumalsik ang dugo. Hindi ko alam kung ilang beses, lumipad ang ulo ni Ye Fan. Nakita ko lang ang kaunting pag-asa, ngunit nakalimutan ko na si Ji Xuanyuan ay hindi gumamit ng anumang espesyal na layunin ng espada. Nagdilim ang mga mata ni Ye Fan, at lumitaw ang isang mapait na ngiti sa gilid ng kanyang bibig. Nang madilim, muli niyang binuksan ang kanyang mga mata. Huminga ng malalim si Ye Fan. Hindi ko alam kung ilusyon ba iyon. Pakiramdam niya ay hindi na kasing ganda ng dati ang kanyang espiritu. Psychological effect ba ito, o talagang unti-unting nanghihina ang kaluluwa? Si Ye Fan ay walang oras para mag-isip ng gusto. Nagsimula siyang maghanda ng maaga. Matapos ilabas ang quadruple disintegration, sinimulan niyang galugarin ang iba't ibang paraan ng disintegration sa lugar. Upang masugpo si Ji Xuanyuan sa pamamagitan ng pag-atake, kailangan niyang maging dominanti, at hindi siya dapat pahintulutang samantalahin ang pagkakataon. Ang kalagayan ng puso at espada ni Ji Xuanyuan, ang lahat ay bumalik sa kanyang puso, at ang espasyo ay ginagamit din niya, kaya posible na dumaan sa malayo sa isang iglap. Kung ako ang pagkawatak-watak ng aking puso ay maaari ring pahintulutan ang lahat na magamit ko. Kung gayon gusto niya akong saktan sa pamamagitan ng daya ngayon, at maaari akong mag-react ng maaga. Ang tibak ng puso ay kilalanin ang aking sarili at unawain ang aking puso bago ko ito tunay na makabisado. Ang pagkakawatak-watak. Marahil ito ang parehong dahilan. Kung hindi mo naiintindihan, hindi mo kilalanin ang lahat ng mga bagay, paano mo ibabalik ang lahat sa iyong puso? Teka. Lahat ng bagay ay maaaring maghiwa-hiwalay, huwag mong sabihin sa akin. Biglang nasulyapan ni Ye Fan ang isang bagay sa kanyang isipan, ngunit sinundot pa rin niya ito ng sabay-sabay. Hindi nasira. Hindi nagtagal at dumating muli si Ji Xuanyuan, bumantong hininga si Ye Fan, anuman ang mangyari, makakakapol lang siya habang naglalaro. Kasabay nito, Wild, Royal Court.
Sinulyapan ito ng isang Obsidian Army General na nakasuot ng itim na baluti, na may hawak na ligaw na mapa. Ito ang Royal Court, oo, napakaraming tao. Sinulyapan niya ang daan-daang Prairie Warriors na nahuli sa kanyang harapan ng may hindi kasiyahan. General Orbashan, ang barbarian na hari ay dapat na inilikas ang lahat ng maaga. Sabi ng adjutant sa gilid. Gusto ni Master Di Tianzhao na ibalik natin ang kahit 1,000 manggagawa. Kung hindi natin sila ibabalik, mamamatay kayong lahat. General, huminahon ka. Sa pagkakaalam namin, dapat mayroong malaking bilang ng mga mananampalataya sa templo sa ilang, at hindi na sila aalis. Ang templo. Nang marinig ito, pinagalitan ni Orbashan, kung gayon, bakit nakatayo ka pa roon? Pumunta ka agad sa templo. Kabanata 2576 na gatong. Sinulyapan ng adjutant ang nakaluhod na mga mandirigmang Prairie, General Orbashan, ano ang gagawin sa daan-daang mga bilanggo dito? Ang mga mas mababa sa antas ng imortalidad ay hindi kwalipikadong maging manggagawa. Oo. Naunawaan ng ilang mga sundalo ng Obsidian Legion, sumugod sa bihag na grupo, mabilis na pinatay ang mga sundalong ito, ginawa silang enerhiya ng kaluluwa, at sinisingil sila sa mga psionic na bomba. Masyadong tamad si Orbashan na muling sumulyap, hinanap ang direksyon ng Wilderness Temple, ngumisi, at mabilis na sinugod ito. Ligaw na templo. Ang mga babae ay nanatili sa Chenkun Array na may mabigat na puso. Sa malaking hanay, mahigit 2 buwan na ang lumipas. Bagamat sinabing higit sa 2 araw ang lumipas sa labas, sa sandaling ito ng pakikipagkarera laban sa oras, 2 araw na ang napakahaba. Ang susi ay ang mga bitik sa Barbarian God Beads ay nagbago mula sa isang maliit sa simula hanggang sa higit sa 1 dosina. Ang liwanag ng Barbarian God Pearl ay lumalabo at humihina, at ang katawan ni Yefan ay humihina at humihina. Sa una, pinag-uusapan ng mga babae kung kailan gising si Yefan, ngunit sa paglipas ng mga araw, walang nang ahas na madaling hulaan. Kung hindi sila nag-aalala na masaktan si Yefan, gusto nilang lahat na subukan ito at tingnan kung may magagawa ba sila sa barbaric god bead na ito, at paano nila siya ilalagay sa koma. Kuya Yefan, hindi ba magkakaroon ng anumang aksidente? Napaungol si Shilanyu sa takot. Hindi, dahil ito ay espesyal na inayos ni Chiyo, tiyak na hindi niya sinasadyang saktan ang kanyang asawa, kung hindi, bakit mo hahanapin si Chiyo Zhao para subukan ang kanyang asawa? Sabi ni Ning Zimo sabay hawak sa dalaga. Sinabi ni Chu Yunyao, nag-aral ako nitong ilang araw, at ang dalas ng mga bitek sa Barbarian Beads ay tila bumababa. Noong nakaraang buwan, mayroong 8, at ngayong buwan, mayroong 5, at ang agwat ng oras ay unti-unting yumiikli. Malaki. Ang hitsura ng mga bitek ay direktang proporsyonal sa pisikal na kahinaan ni Yefan. Parang nagsusumikap din siyang bawasan ang dalas ng mga bitek. Hinding-hindi susuko ang karakter ng asawa ko, nagtitiwala lang kami sa kanya at nananatili dito, sabi ni Feng Yaoying. Ang mga babae ay tumango, habang si Ling Yue ay nakakunot ang noo nang siya ay nagpapasaya sa sarili. Hindi, may pumapasok sa dakilang pormasayon ng templo. Ano? Mabilis na kumuha si Chu Yunyao ng tablet at nag-on ng video surveillance. Nag-set up siya ng surveillance probe sa labas ng templo, at ngayon ay naipasa na ang larawan. Isang matipunong mandirigma na napapalibutan ng itim na ambon ang nangunguna sa isang grupo ng mga mandirigma upang salakayin ang proteksyon na pormasayon ng templo. Kahit na ang magic circle ng templo ay makapangyarihan, ngunit ngayon ang templo ay walang laman, at ang mga mandirigmang ito ay lahat ay may cultivation base ng banal na kaharian, na malinaw na mahirap suportahan ng matagal. Mukhang miyembro ito ng Obsidian Legion. Nagtipon-tipon ang mga babae, at nang makita nila ang grupo ng mga mandirigma na nakasuot ng itim na baluti, nagbago ang kanilang mga mukha. Pumunta pa rin sila sa templo. Pagkatapos ng lahat, mayroong isang grupo ng malalakas na lalaki na nakakatugon sa kanilang mga kinakailangan sa paglilinang upang mahuli. Kinagat ni Shuling siya ng kanyang mga ngipin at sinabing, malapit na tayong matuklasan. Hindi ko alam kung naabisuhan na ni Chuer si Qingzhou at ang iba pa. Bagamat nakaayos ako ng 1 dosenang layer ng mga defensive formations, ang susi sa epekto ng formation ay depende sa ating cultivation. Kung masyadong malakas ang kalaban, baka hindi natin sila mapigilan. Napakatagal na, mapait na sabi ni Ling Yue. Tumingin si Nayan Rujao sa isang lalaking na comatose na may pulang mata, husband. Sambar Battlefield. Sa simula, hindi inakala ni Yefan na ang labanang ito ay tatagal ng higit sa 2 buwan. Sa simula, tinawag niya si Ji Xuanyuan ng higit sa 200 beses sa isang araw, at pagkaraan ng 1 buwan, tinawagan niya siya ng 50 beses sa isang araw. Ngayon, magagawa na niya ito, at nakikipaglaban kay Ji Xuanyuan sa loob ng 10 laro sa isang araw. Pagkatapos ng kalahating buwan, unti-unting kinumpirma ni Yefan na hindi talaga siya muling nabuhay ng walang hanggan. Nanghihina na ang kanyang mental power, bagamat hindi ito nakakaapekto sa paggamit niya ng virtual body ni Chiyu, ngunit kung talagang ipagpaliban niya ito ng napakatagal, baka hindi na siya magising, at tuluyan na siyang mawala sa mundong ito. Ang kanyang mental na kapangyarihan ay ang panggatong upang simulan ang larong ito ng buhay at kamatayan, at sa tuwing magsisimula itong muli, uubusin ito ang isang bahagi ng gasolina.
Kapag naubos ang gasolina, nawala siya. Sa makatuwid, mas pinahahalagahan ni Yefan ang bawat buhay mamaya. Hindi siya masyadong sigurado. Hinding-hindi siya makikipagsapalaran. Sa hindi mabilang na mga labanan at eksplorasyon, unti-unting naging malinaw ang isang malabong konsepto sa isip ni Yefan. Ang lahat ng bagay ay bumabalik sa puso, at ang layunin na hinahabol ng Xinjiang ay talagang pag-unawa sa lahat ng bagay sa mundo. Ito ay tulad ng pagsusuri ng isang siyentipikong problema, paggalugad ng mga ugat nito, at paghahanap ng mga prinsipyo nito. Kung maaari mong makabisado ang isang tiyak na batas ng lahat ng bagay, natural na magagamit mo ito para sa iyong sarili. Boom boom boom, serye ng mga tunog ng pagsabog ay nagmula sa isang basag na malalim na lambak. Ang labanan sa pagitan ni Yefan at Jishuan Yuan ay naging sanhi ng patuloy na lindol at pagsabog sa Sambar Battlefield, at iba't ibang malalaking bitek ang lumitaw. Si Yefan ay umiwas ng pabalik-balik sa ilalim ng lupa, at mahusay na ginamit ang pagkakawatak-watek upang patuloy na pasabugan ang lahat ng mga sangkap sa paligid niya. Ginamit ni Jishuan Yuan ang kanyang sword intent para protektahan ang kanyang katawan at pilit siyang hinabol. Kahit na si Yefan ay dahado pa rin, si Jishuan Yuan ay nakakuha ng tulong ni Emperor Yan sa gitna ng labanang ito. Nitong mga huling araw lang nalaman ni Yefan na si Emperor Yan ay talagang isang katulong. Likas na malakas ang fighting power ni Emperor Yan, ngunit kung ikukumpara kay Chiyu at Jishuan Yuan, medyo nasa likod pa rin siya. Gayunpaman, nagawang pagalingin ni Emperor Yan ang isang malaking bilang ng mga nasugatan sa kanyang mga kamay, na nagpapahintulot kay Jishuan Yuan, na nakakonsumo ng malaking halaga ng enerhiya, na mabilis na gumaling. Pagkatapos ng lahat, ang katawan ni Jishuan Yuan ay hindi kasing solid ni Chiyo, at ang paghatak ng digmaan ay makakasama sa kanya. Ngunit sa Yandi, ito ay katumbas ng pinakamalakas na eskrimidor na may pinakamalakas na paggamot, ganap na hindi nagkakamali. Naramdaman ni Yefan na kung makakagawa si Emperor Yan ng isang shot, ito ay nagpapakita na siya ay gumawa ng malaking pagunlad. One-on-one, maaari niyang ubusin si Jishuan Yuan para hamina. Siyempre, kung ito ang Diyos ni Chiyu noon, natatakot ako na si Emperor Yan ay nandoon na para tumulong sa simula pa lang, sa halip na maupo lang sa gilid. Biglang, sinamantala ni Yefan ang isang pagkakataon sa pamamagitan ng isang hakbang. Pabalik-balik na sinipa at sinipa, naglalabas ng nakokontrol na 7 beses na pagkakawatak-watak laban sa lakas ng kaguluhan at airflow na pinaalis. Sa isang iglap, ang tila isang simpleng sipa ay talagang naglabas ng isang sabog ng apoy tulad ng isang mataas na temperatura na pagan. Agad na naglabas ng sword intent si Jishuan Yuan, ang Xuan Yuan sword ay tila naging isang dosenang malalaking light blades, at agad na pumutol ng isang dosenang espada laban sa lumilipad na apoy na meteor na ito. Boom boom boom. Ang patuloy na marahas na pagsabog ay nagdulot ng pagbagsak ng lupa sa radius na 12 milya, at ang apoy ay umaakyat sa langit. Sa katunayan, sa war zone na ito, maliban kay Yefan at sa Second Emperor, naiwasan na ito ng ibang mga mandirigma. Sa sword intent, makakagawa si Yefan ng ganoong nakakagulat na pagsabog. Ngunit ngayon lang niya ito sinipa, at nagdulot ito ng ganoong epekto ng pagguho ng lupa, at siya mismo ay nakaramdam ng medyo hindi kapanipaniwala. 7th layer disintegration, kung maabot ng katawan ng ika-7 layer, tinatansya na si Jishuan Yuan ay maaaring mapatay sa ilang segundo. Ang kagilahil-alas na pinsalang dulot ng sipa ngayon ay pangalawa, at ang kabagsikan na nilalaman nito ang siyang nagpasaya kay Yefan. Si Jishuan Yuan ay hindi nang ahas na makalusot, maaari lamang niyang ipagtanggol at lutisin ito ang susi. Talagang tama, hanggat ang disintegrasyon ay umabot sa isang tiyak na antas, ang kapangyarihan ng panlabas na paglabas ay nagiging mas malakas, at maaari rin itong tumagos sa pinakamataas na layunin ng espada. Tuwang-tuwa si Yefan. Kabanata 2577 makipagkompetensya sa parehong larangan. Naisip niya ito. Ang pinakamataas na layunin ng espada ni Jishuan Yuan ay ilagay ang kanyang sariling layunin sa espada kaysa sa prioridad ng lahat ng bagay. Para ma-prioritize, kailangan mong malaman kung saan ang priority ng lahat. Parang kung gusto mong lampasan ang number 1, at least para makita mo kung nasaan ang number 1. Ang 10,000 espada ni Jishuan Yuan ay bumalik sa puso, sa katunayan, ay upang makita ang prioridad ng lahat ng bagay, at pagkatapos ay malimpasan ang lahat ng bagay. Ito ang batas na naiintindihan niya. Ang pagkakawatak-watik ng Chiyu ay upang palakasin ang lahat ng bagay. Sa asensya, ito ay talagang mas mahina kaysa sa layunin ng espada sa antas ng emperador, dahil ang ganap na prioridad ay isang layunin na pag-iral. Ipagpalagay na ang larangan ng digmaan ay isang larangan ng palakasan at ang mga sundalo ay mga mananakbo. Pagkatapos, kahit gaano ka pa magsanay at gaano ka katatag, si Jishuan Yuan ay unang makakarating sa pagtatapos. Sa madaling salita, hanggat gusto niya, lagi siyang nauuna sa iyo ng isang hakbang. Ang tuntunin sa antas ng emperador ay maaaring ituring bilang isang uri ng panloloko. Halimbawa, ang sariling walang kapantay na Yefan, ay ang magpawalang bisa sa batas. Pagkatapos, lahat ay palaging nasa parehong panimulang linya at sabay na tatawid sa linya ng pagtatapos, at ang kalalabasan ay nakasalalay sa mga tunay na laban ng isa't isa sa gitna.
At ang batas ng walang katapusang pagbawi ni Xiao Ziner sa antas ng emperador ay katumbas niyan, gaano man siya tumakbo, mayroon siyang pisikal na lakas. Hanggat siya ay nagpapatakbo ng isang marathon, siya ay hindi matatalo. Tungkol naman sa priority ng absolute power ni Ren Tianquo, tila kung sino man ang humarap sa kanya gamit ang kanyang katawan, ito ay palaging ibang tao ang mapapabagsak. Gayunpaman, sa arena na ito, ang mga manloloko lang sa antas ng emperador ang makakasali sa kompetisyon. Sa katunayan, hanggat maaari kang tumayo sa parehong arena, kahit na hindi mo makuha ang unang lugar, ikaw ay nasa parehong antas. Bago naisip ni Ye Fan na kahit anong pilit niya, hindi mapipigilan ng pamamaraan ng disintegrasyon ang Supreme Sword Intent. Kung tutuusin, hindi naman imposible ang disintegration, kundi dahil hindi niya alam ang rules of the game, at wala man lang siyang qualifications para lumaban sa field. To put it bluntly, he competes in domestic competitions, while others are in international competitions, not a venue, how to compare. Ngunit ngayon, ang kanyang pagkawatak-watek ay maaaring malalim na maunawaan sa lahat ng mga bagay, at siya ay kwalipikado rin na lumahok sa mga internasyonal na kompetisyon. Tama, hanggat nasa iisang arena at nasa parehong kompetisyon, palaging mauuna si Ji Xuanyuan. Gayunpaman, hindi ito nangangahulugan na ang dalawa ay mga nilalang na may magkaibang antas. Lahat ay isang atleta. Mahalaga ba kung tumakbo ka muna o hindi? Hindi ba masisira ang balat ng championship wrestling? Hindi ba masakit kung nasuntok ang champion? Hindi ba napapagod ang mga champion? Realm, law, basta sapat na, makakalaban ka sa parehong larangan. Siyempre, palaging nananamantala ang kampyon, inuuna ang ranggo, at mas mataas ang reputasyon, ngunit walang nagsabi na. Dapat itong laruin sa tuwid na paraan. Ang pagkakawatak-watek ni Chiyo ay parang isang atleta, patuloy na pinapalakas ang sarili. At sa teorya, walang pinakamataas na limitasyon. Gaano karaming pagtitiis, gaano karaming beses na mas malakas. Kahit na isang araw, ang buong stadium ay mapuno ng isang puwitan at lahat ay durog, maaari pa rin. Bagamat hindi niya makuha ang unang pwesto, kapag lumaban siya sa unang pwesto, mahirap sabihin ang kinalabasan. Ang kalamangan ni Ji Xuanyuan ay hindi hihigit sa mas mabilis na bilis. Hanggat tumatakbo siya, maaari niyang samantalahin ang pagkakataon. Pero wala sa plano ni Chiyo na gawin ang mabilis na hakbang na iyon sa kanya, gusto lang niyang palakasin ang sarili, sa sobrang lakas na hindi siya makapenetrate, kahit anong banggaan mo sa akin, kahit anong takbo mo, ayos lang kung mahuli ka minsan, at bugbugin ang mga magulang mo. Hindi alam. Sa katunayan, ito dapat ang dahilan kung bakit nagawang labanan ni Chiyo ang isa laban sa 2,000 taon na ang nakakaraan. Ang walang ingat, hindi makatwiran na malakas, hindi makatwirang nagwasak sa lahat ng bagay, iyon ay, patuloy na nagiging mas malakas at pinipigilan ang mga kalaban. Ito ay hindi na isang batas ng paggamit ng enerhiya, ito ay dapat na ang misteryo na nakapaloob sa isang eroplano. Ang grupong ito ng mga tao, ang kanilang mga laban ay tila hindi gaanong naiiba, ngunit ang ginagamit nila ay ang batas sa antas ng eroplano at lakas. Noong nagawa akong sugpuin ni Ye Xuanguang ng ganito, at wala akong magawa, kaya. Si Ye Xuanguang ay isa ng manlalaro sa parehong arena tulad nila, kahit na patuloy siyang tumatakbo sa likod ng crane, magkasama pa rin siya sa kompetisyon. Lumakas ang tibok ng puso ni Ye Fan, at lumitaw ang tiwala sa kanyang mukha. Sa pamamagitan ng paggamit ng disintegrasyon, at sa pamamagitan ng pakiramdam ng pagbabalik ng lahat ng bagay sa puso ng pinakamataas na layunin ng espada, mayroon siyang bagong pag-unawa sa disintegrasyon at layunin ng espada. Kahit na ang proseso ay napakasakit at siya ay namatay ng 10,000 beses, siya ay nasa isang napaka-excited na mood muli sa sandaling ito. Ji Xuanyuan. May papatay na naman kay Lao Su. Halika. Nagkawatak-watek si Long Yi. Si Ye Fan ay lumipad palabas ng kailaliman na kasing bilis ng kidlat. Ang inhaled na aura ay naghiwa-hiwalay. Ito ay tulad ng isang booster, mabilis na replenishing ang isang pisikal na lakas, chi at dugo. Nasira ang Dragon Blood Armor. Hayaang mapabuti ang iyong depensa sa katawan. Pagkawatak-watek ng Dragon Soul. Ang mental na estado ay umabot sa isang hindi pa nagagawang antas ng konsentrasyon. Nawasak ang apoy ng dragon. Ang apoy ay parang umaagos na platinum liquid sa isang iglap. Kamao ng dragon, libu-libong hampas. Muling sinuntok ni Ye Fan ang hindi mabilang na mga kamao ng dragon ng walang katumbas na katumpakan patungo sa paparating na Ji Xuanyuan. Ang bawat suntok ay isang 6 na layer o kahit 7 layer na puwersa ng disintegrasyon. Si Ji Xuanyuan ay tumawid sa kalawakan gamit ang isang espada, sinusubukang gamitin ang kanyang espada mula sa likod ni Ye Fan. Gayunpaman, nagkawatak-watek si Ye Fan sa kalawakan. Lumalawak ang espasyo, at ang distansya ay direktang nakaunat. Akala ni Ji Xuanyuan ay naabot na niya ang target na punto, ngunit nalaman niyang nag-flash out siya sa kalagitnaan. Sa sandaling ito ay kumikislap, ang Dragon Fist ay parang hindi mabilang na platinum heavy artillery na sumisira sa mga patay at bumasag sa kanyang layunin sa pagprotekta sa katawan ng espada. Nalaman ni Emperor Yan na may mali, at agad na nagsagawa ng forced recovery spell.
Isang berdeng apoy ang sumunog sa berdeng sinag ng liwanag, mabilis na nakabawi kay Ji Xuanyuan. Ikan-away ni Ji Xuanyuan ang Xuanyuan Sword, naglalayong harangin ang lahat ng kamao ng dragon na may layunin ng espada. Ngunit ang kapangyarihan ng Dragon Fist ni Ye Fan sa oras na ito ay direktang nabasag ang espasyo ay magulong, ang kapangyarihan ay magulo rin, at walang mga panuntunan. Si Ji Xuanyuan ay tila nahuli sa isang magulong oras at espasyo, at ang pinakamataas na layunin ng espada ay binaluktot din, na nagpapahirap sa ganap na labanan ang lahat ng pag-atake. Gusto niyang lumabas, ngunit lumipas ang ilaw ng kamao, walang blind spot, walang mapagtatagwan. Medyo maluwag, baka tamaan ka ng husto. Makakagat lang ng bala at ay ugoy ang espada ng galit na galit para harangin. Anuman ang ganap na prioridad ng Supreme Sword Intent, naabot na ngayon ni Ye Fan ang disintegrasyon ng antas ng batas ng eroplano, at ang kapangyarihan ng kamao ng dragon ay nakasalalay lamang sa pagsabog, kaya hindi ito kinaya ni Ji Xuanyuan. Gatlang M. Naramdaman ni Ye Fan na mayroon siyang walang katapusang lakas. Matapos tapusin ang isang set ng Dragon Fist Thousand Strikes, paulit-ulit niya itong sinampal. Ito ang katawan ni Chi Yu, ang banal na kapangyarihan ni Chi Yu. Ang langit ay nabasag ni Ye Fan. Sa lugar kung saan matatagpuan ang Ji Xuanyuan, mayroon lamang naglalagablab na apoy na may iba't ibang kulay, at wala talagang tao. Patuloy na gumaling at lumakas si Emperor Yan, laging naroon ang aura ni Ji Xuanyuan, ngunit halatang mas mahina ito kaysa dati. Kung magpapatuloy ang laban na ito, si Ji Xuanyuan ay dudurog din. Biglang, narinig ni Ye Fan ang tunog ng dumadagandong na tambul sa di kalayuan. Itong mga war drum na ito ang nagparamdam sa kanya na umaagos ang kanyang dugo at nanginginig ang kanyang kaluluwa. Hindi maganda. Koy Neo Drum. Ang mga courtier ni Xuanuf ni Emperor Xuanyuan ang sumagip. Master Trick, ang isang sandali ay nakamamatay. Talagang natagpuan ni Ji Xuanyuan ang puwang at nakalusot sa isang iglap. Naramdaman ni Ye Fan ang pag-atake ng Sword Intent, disintegrating the space, sinusubukang abalahin ang space at iwasan ang sword. Bang! Iniwasan ni Kankan ang nakamamatay na pag-atake, ngunit isang magic horn ang naputol at lumipad. Naningkit ang mga mata ni Ye Fan, at tila pamilyar ang eksenang ito. Tila nakita niya na sa sandaling ito, ang mga mata ni Ji Xuanyuan ay nagpapakita ng bakas ng masalimuot na emosyon, hindi mabata, pagkakasala, kawalan ng kakayahan, o iba pa. Naningkit ang kanyang mga mata. Madilim. Teka, hindi ako patay, bakit ang dilim? Nagulat si Ye Fan, maaaring ito ay Kabanata 2578. Paano ito posible? Nakapasa. Si Ye Fan ang orihinal na nag-isip, ngunit ang katotohanan ay medyo natulala sa kanya. Nang makaramdam siya ng malakas na puwersa ng paghila, ang kanyang katawan ay kinaladkad sa isang whirlpool. Binuksan niya ang kanyang mga mata, ngunit ito ay itim pa rin, at ang paligid ay naging isang madilim at kamanghamanghang mundo. Bagamat wala akong nakikitang sinag ng liwanag, nararamdaman ko na may hindi mabilang na mga uri ng enerhiya, na lumiligid sa tuktok ng mundong ito. Ang mga umaagos na enerhiya na ito ay parang napakabagal sa una, ngunit alam ni Ye Fan na hindi talaga ito mabagal, ngunit dahil ang volume ay masyadong malaki. Ito ay tulad ng pagmamasid sa mga ulap na inaanod sa kalangitan, tila hindi ito mabilis, ngunit ito ay talagang nakakagulat na mabilis. Kung wala pa, ito ang dapat na interior ng orihinal na black hole. Itinatala ng iba pang sungay ni Chiyo ang enkwentro sa orihinal na black hole. Dahil, naramdaman ni Ye Fan na ang lugar ay puno ng makapal na primordial power. Bukod dito, dahil sa impluensya ng magkakaibang mga primordial powers sa magkabilang panig, ang dalawang ganap na magkaibang primordial powers na lumitaw ay marahas na nagbanggaan sa isa't isa. Ngunit hindi tulad ng kapangyarihan ng kaguluhan, ang kapangyarihan ng primordial mismo ay mas dalisay at walang napakaraming komplikadong katangian. Marahil ito ay dahil ang orihinal na kapangyarihan ay masyadong dalisay at hindi nadumihan. Bagamat ito ay makapangyarihan, hindi nito nararamdaman na ganoon kalakas ang kaagnasan at pinsala sa katawan. Ito pala ay ganito. No wonder naisip ni Chiyo na buwagin ang orihinal na black hole. Dahil sa orihinal na kapangyarihan sa black hole, ang kabuuang halaga ay magkasabay. Hanggat ito ay natunaw sa isang tiyak na lawak, hindi ito makakasama sa buhay ng eroplanong ito. Si Ye Fan ay nagtaka noon na ang primordial power, na mas malakas kaysa sa kapangyarihan ng kaguluhan, kung ito ay sumabog pagkatapos ng pagkakawatak-watek, hindi ba ito mas nakakatakot kaysa sa magulong kawalan? Ngayon parang nag-overthink ako. Bagamat malakas ang primordial power, hindi ito lubos na nakakalason. Hanggat maabot mo ang Chaos Realm, magkakaroon ka ng isang tiyak na kakayahan upang mapaglabanan ang orihinal na kapangyarihan sa black hole. Walang direktang koneksyon sa pagitan ng enerhiya ng mataas na eroplano at ang antas ng panganib. Ang primordial na kapangyarihan ay katumbas ng isang mas makapal na solusyon sa nutrisyon. Siyempre, kung kumain ka ng sobra, may mangyayari, ngunit hanggat ito ay sapat na diluted, ito ay walang epekto. Gayunpaman, hindi ibig sabihin na ang mga primordial black hole ay hindi mapanganib. Ang pinakamalaking panganib ay hindi ang kapangyarihan ng primordial, ngunit ang kapangyarihan ni Hongmeng na gumawa ng Taibei Plane.
Sinabi ng City Lord na demonyo na ang orihinal na black hole ay ang fissure na lumitaw nang bumangga ang kapangyarihan ni Hongmeng noong pinamunuan ni Hongmeng ang mundo. Ang dalawang puwersa dito ay naghaharutan at nagbabanggaan, at tila hindi mapaghihiwalay sa lalaking iyon. Ang panganib ng black holes. Ang isa ay ang mataas na konsentrasyon ng primordial na kapangyarihan na patuloy na naaapektuhan, at ang isa ay ang pang-aapi na dala ng dalawang kapangyarihan ng Hongmeng. Malinaw na naramdaman ni Ye Fan na palagi siyang hinihimas at pinipigan ng dalawang mundo, minsan mas mabigat at minsan mas magaan. Para bang ang dalawang gyroscope ay patuloy na umiikot, minsan nagkakadikit, at pagkatapos ay paulit-ulit na tumatalbog. Si Ye Fan ay nasa pagitan ng dalawang gyroscope sa oras na ito. Ano kayang kapangyarihan kapag nagkabanggaan sila? Swerte lang ang maaasahan niya. Ilang beses na itong nagparamdam sa kanya na madudurog siya. Kung hindi niya napanatili ang estado ng 4-layer disintegration, natatakot ako na masugitan siya ng husto sa sandaling pumasok siya, at maaaring masira ang katawan at espiritu. Kung gusto mong pumunta sa pangkalahatang Chaos Realm, at gustong umalis sa lugar na ito, maaari ka lamang umasa sa iyong sariling lakas at swerte. Gamit ang orihinal na kapangyarihan na bumaba, umakyat siya sa agos at pilit na binuksan ang daan patungo sa eroplanong Taishi. Kung ang lakas ay hindi maganda, ito ay maaaring mawala sa pagpisil at pagbangga ng subplane, o sa malakas na epekto ng orihinal na kapangyarihan, at hindi na kailanman makakalabas. Ngunit ngayon ay mas nag-aalala si Ye Fan kung paano siya hiniling ni Chiyo na pumunta sa lugar na ito, paano siya makakalabas. Ito kaya ay talagang nawasak nito ang orihinal na black hole. Nang matarante si Ye Fan, biglang may dalawang puwersahang mapilit sa kadiliman sa unahan. Ji Xuanyuan at Emperor Yan, follow up. Hunted talaga, nandito ka pa ba? Napangiti si Ye Fan. Malamang na ang pangalawang emperador ang humabol kay Chiyu at pumasok sa primitive black hole. Hindi katakataka na hindi nila mahanap ang kanilang mga battle relics, tumakbo lang sila sa black hole para lumaban. Huwag hayaan siyang mag-isip ng sobra, sa pamamagitan ng perception, inihagis na ni Ji Xuanyuan ang kanyang espada sa kanya. Sa nakaraang karanasan, 1-on-2 na ngayon si Ye Fan, at hindi siya natatakot. Bagamat madilim sa kanyang harapan, hindi na kailangan pang tumingin dito. Pagkatapos umiwas ni Ye Fan, hinampos niya ng Dragon Fist si Ji Xuanyuan. Sa pagkakataong ito, sa orihinal na black hole, direktang Nil Arrow ang orihinal na kapangyarihan. Bukod pa rito, hindi nag-aalala si Ye Fan na masaktan ng iba, dahil nasa black hole pa rin siya, kaya naghiwa-hiwalay siya at ginagamit ito ng walang ingat. 8 beses na pagkakawatak-watek. Ang patuloy na paggamit ng disintegration technique, na sinuntok ng isang kamao, ay nagulat na sa mundo. Oo nga, hindi na kayanin ni Ji Xuanyuan ang ganoong lakas ng pagsabog, kaya napoprotektahan lamang niya ang kanyang sarili sa pamamagitan ng kanyang layunin sa espada, hindi ng ahas na lumaban. Gayunpaman, maaari ding gamitin ni Ji Xuanyuan ang kapangyarihan ng primordial power, at pagkatapos na maipasa ang kapangyarihan ng fist power, muli siyang umatake kay Ye Fan. Si Ye Fan ay hindi gustong makipag-away sa kanya dito. Ang kabilang partido ay mayroon ding Yan Emperor na tumulong sa kanya, kaya hindi na siya makapaghintay sa iba't ibang general na pumasok upang tumulong. Dahil hindi namatay si Ji Xuanyuan sa huli, nangangahulugan ito na malamang na hindi siya mananalo sa labanang ito. At kahit na manalo ka, ito ay isang kaunos-lunos na tagumpay, at tinatayang hindi ka magkakaroon ng lakas upang masira ang black hole sa panahong iyon. Pagkatapos, ang pangunahing punto ay dapat kung paano makahanap ng isang paraan upang masira ang black hole sa labanan. Ang dami ng primordial black hole ay napakalaki na kahit na ito ay lansagin at pinakawalan, gaano karaming mga disintegrasyon ang kakailanganin upang ito ay tumigil sa paggana o ganap na masira ito. At, kung ang kapangyarihan ng primordial ay hindi makakasira sa buhay ni Hongwang, bakit ito pinigilan ni Ji Xuanyuan? Pwede. Ito ay na may iba pang mga kawalan ng katiyakan. Ang enerhiya ay direktang naglabas ng isang ganap na hindi makontrol na pagkawatak-watek. Boom! Gitling! Isang napakalaking pagsabog ang lumitaw sa black hole, at ang nagngangalit na kapangyarihan ng orihinal na puwersa ay nilamon si Ye Fan at ang tatlo pa. Gayunpaman, muling binuksan ni Ye Fan ang kanyang mga mata at nalaman na bumalik siya sa orihinal na sitwasyon. Nabigo. Hindi kaya. Pinasabog ko ang sarili ko, ngunit hindi nagbago ang orihinal na black hole. Sumimangot si Ye Fan, dapat umabot na sa antas ng batas ng eroplano ang kanyang pagkakawatak-watek, sapat na para maapektuhan ang black hole. Kung gayon, masasabi lamang na ang kanyang simple at bastos na paraan ng pagkakawatak-watek ay hindi tama. Lumato lang ang black hole nang bumangga ang kapangyarihan ni Hongmeng na pinangungunahan ni Hongmeng. Nawasak ko man ang orihinal na kapangyarihan, ang dalawang mundong nilikha ng kapangyarihan ni Hongmeng, ang mga hadlang sa magkabilang panig, ay hindi talaga naapektuhan ng aking pagkawatak-watek. Ibig sabihin, hindi sapat ang aking pagkawatak-watek upang maapektuhan ang pangunahing operasyon ng black hole. Ngunit, gusto mo bang baguhin ko ang kapangyarihan ng mga pinuno ng Hongmeng? Paano ito posible? Inisip ni Ye Fan na ito ay kabalbalan. Hindi ko alam ang kaharian, at hindi pa ako nakakapunta sa eroplano ng Taishi. Paano ko malalaman kung ano ang nangyayari sa ethereal power ng Hongmeng?
Chapter 2599 na ano ang binabantayan mo? Nang makitang muling umatake si Ji Xuanyuan, nakagat lamang ni Ye Fan ang bala at muling labanan siya. Hindi niya inaasahan na mananalo, at hindi malulutas ng pagkapanalo ang pinagbabatayan na problema. Gayunpaman, kailangan niya ng sapat na oras para makahanap siya ng paraan sa black hole. O, hayaan ang black hole na huminto sa paggana at huminto sa pag-akit ng mga puwersa ng kaguluhan sa lahat ng direksyon. Sa ganitong paraan, maaaring lumitaw ang pagbawas ng sukat na hinala ng etheric na sibilisasyon, at ang prehistoric na mundo ay magiging mundo ng mga eroplano ng Teso. O, ito ay upang hayaan ang black hole na lumawak ng direkta at walang hanggan. Kung ganoon, maaari nitong gawing up-dimensional ang prehistoric at maging bahagi ng eroplano ng Taishi. Sa dalawang paraan na ito, naliligaw pa rin si Ye Fan. Marahil sa simula, si Chiyu ay hindi makahanap ng solusyon, kaya binigyan niya siya ng ganoong pagsubok. Chiyu, hindi mo man lang inisip ang sarili mo, hayaan mo akong isipin ito para sa iyo, talagang pinahahalagahan mo ako, mapait na ngumiti si Ye Fan, ngunit patuloy lang siyang nangangapa sa madilim na mundo. Kasabay nito, ang Guardian Formation ng Wilderness Temple ay nilabag na. Bagamat dinala ni Meren at Nabuki ang isang grupo ng mga mananampalataya upang pigilan sila ng Desperadong, hindi sila katugma sa 12-12 ng mga banal na mandirigma at Herb Ashan na nag-utos sa kanila. Sa isang kisap mata, lahat ng mananampalataya sa templo, napatay, nasugatan, at nakaligtas, lahat ay itinaboy sa puting Jade Square sa gitna. Tiningnan ni Herb Ashan ang daan-daang mahabang buhay at mga monghe sa templo ng Duo Tian sa eksena at lubos siyang nasiyahan. Hindi ka pakakawala ng barbarian gods. Paparusahan ka. Damn alien. Hindi ka dapat mamatay. Ilang elder sa templo ang nagalit at malakas na tinuligsa. Ngunit ibinuko lamang nila ang kanilang mga bibig at hindi umimik, at sila ay direktang pinatay ng banal na monghe sa tabi nila. Tumahimik ang lahat. Kami ang Obsidian Legion sa ilalim ng trono ng Xuanlong Emperor. Nandito kami para bigyan kayo ng mga hanggal ng pagkakataong mabuhay, isang grupo ng mga walang utang na loob, na nang ahas magsalita muli ng walang kaparirikon, pumatay ng walang awa. Ang mga mananampalataya ay tumingin sa mga bangkay sa lahat ng dako, simula ng pag-awit ng mga banal na kasulatan. Ngumisi si Herb Ashan, kung alam kong nagtatago kayong lahat dito, hindi pupunta ang general na ito sa bawat tribo para hanapin sila, ngunit dadalhin silang lahat sa mga minahan. Oo, General. Isang adjutant ang lumapit upang magulat, General, mayroon ding isang dambana na hindi pa nakuha. Mayroong higit sa 10 patong ng mahigpit na paghihigpit sa labas ng dambana, at dapat mayroong napakahalagang tao o kayamanan. Ngumisi si Herb Ashan, matagal nang nalaman ni General Ben, tara na at sabay-sabay tayong tumingin. Sumunod ang mga general, hanggang sa labas ng tore. General, ayon sa impormasyon, ang kasalukuyang High Priest ng Wilderness Temple ay ang Sword God na si Ye Fan. Ngayon ay nagwawalis kami sa mga damuhan at kinukuha ang templo, ngunit hindi siya nagpakita. Baka doon siya nagtatago. Kung gayon, General, mag-ingat, iyon lamang ang nagsasaka sa baha na maaaring matakot kay Lord Di Tianzhao. Lumipat ang mga mata ni Erba, at sinabi niya, kung nandoon siya, kikita tayo ng malaki. Oh, bakit? Naguguluhang tanong ni Adjutant. Isipin mo ito, sa ilalim ng anong mga pangyayari ang Sword God na ito ay mamasdan ng kanyang mga disipulo na pinapatay, ngunit walang ginagawa. Tanong ni Herb Ashan. Nang marinig ito ng mga Obsidian Warriors, lahat sila ay biglang tumingin, at mas lumakas ang kanilang mga ngiti. Nasugatan siya, o may nangyari na hindi niya nagawang protektahan ang sarili niya. Tumawa si Herb Ashan, kung maaalis ko talaga ang Diyos ng Espada, gagawa ako ng malaking tagumpay. Dala ang ulo na iyon at ibinitin sa wala sa lungsod ng kasalanan, sino ang maglalakas loob na suwayan ang mga monghe na naiwan sa baha. Sinunod ng mga general ang utos at inalis ang lahat ng mga paghihigpit sa labas ng tore na ito para sa akin. Malakas na tumugon ang isang grupo ng mga Obsidian Warrior, tuwang-tuwang gumamit ng buong paglilinang sa tore, at nagsimulang mangamba ng walang pinipili. Si Herb Ashan ay hindi idle, itinaas ang kanyang kamay upang palabasin ang isang madilim at madilim na magulong kapangyarihan, hindi mabilang na mga kalansay at mga kalansay ang mga anino na parang anino ay sumugod at tumama sa gintong kalasag sa labas ng tore. Sa templo ng tore, 5 babae, sina Ning Zemo, Feng Yaying, Nayan Rujao, Xu Lingshan at Shi Lanyo, ay nakaupo sa ikalimang palapag. Inipon nila ang kanilang mga base ng paglilinang sa gitna ng pormasayon. Ling. Umupo si Yue sa pinakagitna, nagmamanipula ng isang lumulutang na formation chessboard, patuloy na nagbabago ng mga posisyon sa pamamagitan ng mga formation stone sa chessboard, at minamanipula ang buong defensive formation. Array, upang ipagtanggol laban sa iba't ibang direksyon at iba't ibang katangian ng pag-atake. Oops, ang pinakalabas na pormasayon sa ikatlong palapag ay nasira, at ito ay talagang nakasalalay sa paglilinang ng iilan sa atin upang labanan ang higit sa 100 banal na kaharian at isang kaguluhan. Isang master, napakahirap pa rin. Tumutulo ang noo ni Ling Yue ng butil ng pawis, sinusubukang panatilihing kalmado ang sarili.
Sinulyapan ni Nayan Rujao ang mataas na platform, ang isa ay bitek na may daan-daang bitek, at pakiramdam ko ay madudurog ito anumang oras. Tingnan mo. Kay Yefan, na naghihingalo, ang kanyang buhay ay tila nauubusan ng langis, ang kanyang mga mata ay namumula, at ang mga luha sa kanyang mga mata. Lagi kaming pinuprotektahan ng asawa ko, sa pagkakataong ito. Kahit mamatay kami, hindi namin sila hahayaang mapalapit sa asawa ko. Alam ng lahat. Pero, nakakapagod talaga, nakakapagod masyado, napabuntong hininga si Shu Lingshan. Baka, ako ang unang hindi makahawak dito. Kung alam ko ito ng mas maaga, hindi ako magagastos ng ganoon kalaki. Kung gumugugol ka ng mas maraming enerhiya sa pag-aaral ng mga spells, mas mabuting pagbutihin ang iyong cultivation. Namutla ang mukha ni Feng Yaoying. Shi Lanyu held back his strength, released a little energy, released the holy goo, and turned it into 6 green threads, implicated in 6 people. Sisters. I used IV goo to connect us together, so that our cultivation bases can be shared equally, and no one will fall down first. Xiao Yu, thank you, Feng Yaoying smiled reluctantly. Chu Yunyao was holding the tablet at this time, frowning beside him and said, "You are all in a state of waiting to die. If you really can't hold on, I will find a way to attract those people with drone armor. Be careful, leave some strength to get out of here, don't really wait to die. Yunyao, you can't die. If it really doesn't work, you can go first with that savage bleed, and we will cover you," Ning Zimo said firmly. Chu Yunyao's eyes flickered and she sighed, "It's all to blame that idiot Yefan for not discussing anything." Boom. Boom. The explosion outside became louder and louder, and it continued near. Ling Yuwei's face was pale. "No, that cultivator in the Chaos Realm is too powerful. These formations are all placed with the most common I formations, and they are not powerful enough to last any longer. Did Chuer go back safely to spread the word? Ziner and Shu Lanting didn't come." Shu Lingshan asked anxiously. "The shrine and the city of innocence are too far away, and it took my husband a long time to fly. Even at the speed of Chuer, fly back to spread the word, and wait for Ziner and the others to come over, 2 or 3 days is not enough. The time is too short. If it's a day later, maybe it will be able to survive." Nayan Rujao said sadly. Just as he was talking, he heard a loud bang at the door, and the last shield was broken. Several women felt their hearts tremble, and because of the ivy goo, all 5 of them vomited blood at the same time. Chu Yunyao had already put on the Starfire armor, put the barbaric god bead into the ring, and was ready to retreat. But just as she was about to get up, she found that the temple was surrounded by warriors from all sides. "Look, what did this general discover? How many beauties are they? What are you guarding here?" Urbashan smiled in a low and strange manner, and walked into the temple with a gloomy black mist all over his body. Kabanata 2600 ay walang kahulugan. "Yunyao, ang katawan ni Manshenzo at ng kanyang asawa, dalhin mo ito sa iyo. Tutulungan ka naming linisin ang daan, maaari kang umalis kapag nagkaroon ka ng pagkakataon." Nakahinga ng maluwag si Ning Zimo, at sa isang pitik ng kanyang kamay, 12 ng Shoyan na lumilipad na kutsilyo na kasing ninipis ng pakpak ng sekeda ang biglang lumipad palabas. Lei Zuo. Ang sunod-sunod na naglabas ng kulog at apoy ang mga transparent na lumilipad na kutsilyo, at ang napakagandang arko ay kumikislap, tulad ng 12 ng mga thunderbolt sa isang iglap, na tumama sa isang grupo ng mga obsidian na mandirigma tulad ni Urbashan. Bagamat nasugatan si Ning Zimo, pagkatapos ng lahat, nilinang na niya ang banal na espiritu, at sa pagpapala ng sagradong bagay at ng heaven-level flying knife sword intent, hindi na mapigilan ng pangkalahatang banal na kaharian ng pag-atake ng flying knife. Path. Ang mga sandata ng 2 banal na monghe ang direktang tinusok, at agad silang nasugatan. Sina Nayan Rujao at Shu Lingshan, sa kaliwat kanan, ay naglunsad din ng mga outflankang attack upang makagambala sa grupo ng mga tao. Parehong babae ang gumamit ng espada. Hawak ni Nayan Rujao ang isang sagradong alitaptap na espada na kasing balingkinitan ng wicker, ngunit nang ito ay inindayog, ito ay agad na nag-apoy sa mga particle sa paligid nito, tulad ng hindi mabilang na lumilipad na alitaptap, na tunay na maganda. Sa simula, ibinigay ni Yefan ang espadang ito kay Nayan Rujao. Una, naisip niya na ito ay mukhang maganda, at ang mga babae ay palaging gusto ng magagandang espada. Pangalawa, ang espadang ito ay likas na may kakayahang mag-apoy ng mga particle, at mas mataas ang likas na pinsala nito, kaya mas angkop ito para kay Nayan Rujao. Isang eskrimidor na hindi kailanman naiintindihan ang layunin ng espada. Inihagis ni Nayan Rujao ang ilang magkasunod na espada, at ang sword chi ay nagdala ng hindi mabilang na nagniningas na apoy ng iba't ibang kulay. Yinyu Sword Intent, Yaoyong. Ang Galaxy Sword sa kamay ni Shu Lingshan ay naging likido tulad ng mercury.
Malinaw, hindi inaasahan ng isang pangkat ng mga mandirigmang obsidian na lahat ng mga babaeng ito ay nagmamadali, na may kani-kanyang kakaibang kakayahan at kayamanan. Ang mga kalasag ng kapangyarihan ng kaguluhan ay sunod-sunod na itinaas, at sila ay abala sa pagtatanggol bago itayo ang mga paa ng mga haligi. Gayunpaman, sila ang may pinakamababang antas ng paglilinang sa banal na lupain, at mabilis silang tumugon at naghanda upang umiwas at gumanti. Ang mga babaeng ito ay hindi simple. Mag-ingat ang lahat. Damn it, lumilipad na kutsilyo pala. Sabi ng nasugatang sundalo, dumura ng dugo. Kinusot-kusot ni Urbashan ang kanyang mga mata, ano ang kinakatakutan mo? Kailan? Ibinuka niya ang kanyang mga braso, isang umiikot na itim na ambon ang dumurog sa lahat ng sword chi at sword intent sa magkabilang panig. Sinamantala ang agwat na ito, si Chu Yunyao ay gumawa ng detour mula sa sulok, naging isang silver light, at nagplanong lumipad palabas ng direkta. Ngunit napansin na ni Urbashan ang figurang ito sa espesyal na kasuotan. Tigilan mo siya. Agad itong hinaranggan ng dalawang sundalong nagbabantay sa labas na parang Diyos ng pinto. Nagpaputok si Chu Yunyao ng mga high-energy beam gamit ang dalawang kamay, na halos hindi magiging epektibo sa harap ng magulong kapangyarihan ng proteksyon sa katawan ng mga monghe sa banal na kaharian. Kakadating lang namin, bakit ka nagmamadali? Ngumisi si Urbashan. Sipol lang ang tumunog. Tinugtog ni Shilanyo ang sagradong bagay ng bone flute, hinihimok ang banal na gu, at hindi mabilang na makukulay na mga insektong gu ang lumitaw mula sa manipis na hangin, pinupuno ang loob at labas ng templo. Ang mga insektong gu na ito, na direktang nabuo sa pamamagitan ng kapangyarihan ng kaguluhan, ay makapal na nakaimpake, na may daan-daang milyon, na umaaligid sa grupong ito ng mga mandirigma. Napansin ng isang grupo ng mga cultivator sa banal na kaharian na malakas ang cultivation ni Shilanyo, at sunod-sunod silang umatras. Nang makita ang kanyang kamay, nakita niya ang hindi mabilang na makapal na itim na ambon na lumilipad mula sa manggas ni Urbashan. Ang mga itim na ambon na ito ay talagang nilamon ang lahat ng mga insekto ng gu, na walang natira. Paano? Ang maliwanag na mga mata ni Shilanyo ay kumislap ng bakas ng ayaw at pagkalito. Bagamat alam niya na ang Primal Chaos Cultivator ay may mahalagang gap sa lakas, sa pagkakataong ito, tila napigilan ang kanyang gu. Ang masasamang bagay ay walang silbi sa harap ng general na ito. Pabirong sabi ni Urbashan, tinapakan ang kanyang paa, at biglang nakita ang langit at lupa, at ang kumukulong itim na usok ay nagsimulang tumaas. Lahat, pigilin ang hininga. Huwag huminga. Napansin ni Shilanyo na may mali at mabilis na pinaalalahanan siya. Gayunpaman, kahit na ang mga batang babae ay hindi huminga, ang mga itim na enerhiya na ito ay bumabarena din sa kanilang mga katawan, at hindi nila ito mapipigilan sa kanilang lakas. Pagkatapos ng lahat, ang kanilang paglilinang ay hindi kasing husay ng bawat isa, at walang silbi na pigilan sila. Anong klaseng chaos law ito, bakit ako mahina? Nalaman ng mga babae na pagkatapos tumagos ang itim na enerhiya sa kanilang katawan, ang kanilang mga function ay nagsimulang malanta ng mabilis. Kung tungkol sa banal na kaharian, ang lakas ng ilang dilag ay namumukod tangi din. Ito ay isang sayang at nakilala mo itong general, ang nakakalason na lason nitong general, okay lang ba ang lasa? Ngumiti si Urbashan, ay alam mo, kung hindi ka aalis dito, tiyak na may binabantayan ka, halika at ibigay mo siya, kung hindi, ang iyong magandang katawan ay magiging mga pangit na bangkay. Sa templo, ang mga mukha ng kababaihan ay puno ng kawalan ng pag-asa at ayaw. Kasalanan ko, hindi na sana ako tumuloy sa templo, nakahanap na sana ako ng mas ligtas na lugar na mapagtataguan. Si Ling Yue ay umubo ng isang subo ng itim na dugo sa sakit. Sa ngayon, ito na ang buhay. Mapait na ngumiti si Ning Zimo. Sa sandaling ito, mayroong nagliliyab na presyon, mula sa malayo hanggang malapit. Isang mahabang tunog ng fengming ang tumagos sa kalangitan. Nakita ko ang isang itim na ginto na nagninangas na phoenix na ibon, tulad ng isang bulalakaw na dumaan sa mga ulap, at nahulog sa pintuan ng templo sa isang iglap. Boom! Ilang obsidian warriors ang hindi makaiwas sa oras, at direktang nasunog ng apoy ng phoenix na ito. Maging ang banal na lupain ay hindi mapigilan ang pambobomba na ito. Sa itim na ginto at apoy ng phoenix, si Xiao Ziner, na nakasuot ng pulang damit, ay kumikinang sa kanyang mga mata, at ang kanyang magandang mukha ay malamig na malamig. Sa isang segundo lang, umiwas si Urbashan at ilang sundalo at hindi natama ng phoenix bird. Ziner! Ate Ziner! Lahat ng nagulat ang mga babae, hindi nila akalain na makakahabol si Xiao Ziner sa sandaling ito. Huwag kang magsalita, gamutin ang iyong sarili mabilis, mayroong ilang mga makamandag na ambon dito. Sumimangot si Xiao Ziner at pinakawalan si Feng Yan para iwaksi ang mga lason na ito. Emperor level na Phoenix Flame. Lalong naging seryoso ang mukha ni Urbashan, mukhang hindi pa ngayon ang tamang oras, tara na. Pakiramdam niya ay mas mataas ang kanyang cultivation kaysa kay Xiao Ziner, ngunit ang bentahe ng antas ng emperador na Feng Yan ay nagseselos pa rin sa kanya, kaya ang unang paghatol ng AI ang pag-atres. Sinaktan mo ang pamilya ko, pero gusto mo pa ring umalis. Paano? Maaari bang pabayaan ni Xiao Ziner ang grupong ito ng mga tao sa kanyang marahas na ugali, at direktang isinakripisyo ang Suiwang Temple?
Ang isang maliit na templo, na nakikita ang apoy na sumisikat, mabilis na naging isang malaking kastilyo, na nasuspine sa kalangitan. Ang templo ng Emperor Sui, Fengyan Purgatorio. Nakita ko ang isang malaking puyo ng apoy ng phoenix na nag-aapoy sa templo, at sinipsip ng malakas na puwersa ng pagsipsip ang lahat ng obsidian na mandirigmang naruroon dito. Sa itim na gintong apoy ng phoenix, lumabas ang mga pagsabog ng pagluluksa. Ang kutis ni Herb Ashan ay nagbago ng husto, naging itim na ambon at umalis. Mas mabilis pa si Xiao Ziner, direktang hamarang sa kalsada, isang malaking phoenix ang bumungad sa kanyang likuran, na tinakpan ang kalangitan at ang araw. Phoenix Girl, huwag kang magalit. Sa tingin mo kaya mong labanan ang kinakainglason nitong general. Kung gusto mong lumaban, sasamahan ka ng general hanggang dulo. Ang Herb Ashan ay lubos din na nilinang, at ang itim na ambon sa kalangitan ay parang madilim na ulap ang higanteng hayop ay nakikipagkompetensya sa ibong phoenix. Nagkibit-balikat si Xiao Ziner, oo, ang iyong makamandag na ambon ay maaari talagang tumagos sa aking katawan. Nakakalungkot. Ang aking bata sa antas ng emperador ay nagkataong ganap na naibalik, kaya ang lason ay walang kahulugan sa akin. Ano? Ang mukha ni Herb Ashan ay naging berde sa isang iglap, ang kanyang mga braso ay kumaibot, at ang makamandag na ambon ay sumugod, na ibinaling ang kanyang ulo at tumakbo palayo. Si Xiao Ziner ay nag-condense ng mahabang espada ng apoy ng phoenix sa kanyang kamay, tumayo sa pinanggalingan, at bigla itong iniwagayway. Phoenix Dance Heavenly Wheel Sword. Nakita ko ang malaking phoenix na lumilipad sa hangin sa napakabilis na bilis, gumuhit ng isang arko ng itim at gintong tilapon. Saan man siya dumaan, si Herb Ashan ay direktang pinugutan ng ulo sa hangin, ang kanyang katawan ay sumabog, at ang kanyang kaluluwa ay lumipad palayo. Isang grupo ng mga mananampalataya sa ligaw na templo ang nagsaya at sumigaw para sa pagpapala ng ligaw na Diyos. Hindi inisip ni Xiao Ziner na ito ay napakabihirang. Nakipag-usap siya kamakailan kay Shu Lantang at sa iba pa. Ang pangkalahatang Chaos Realm ay hindi na niya kalaban. Itabi ang Suiwang Temple, si Xiao Ziner ay lumipad pabalik sa templo. Nang makitang ginagamit ni Lan Yu si Gu para tulungan ang mga babae na gumaling, sumimangot siya at nagtanong, ayos ka lang, ano ang problema ni Ye Fan? Nasaan siya? Pagtatapos ng kabanatang ito. For more updates, click on the notification bell.